Binigyan ako ng kumpanya ng gate 00000 at hiningi sa akin ng biyanan ko na ibigay ko raw ang gate 555 sa hipag ko kung hindi ay makipaghiwalay na lang ako. Bago pa man ako makapagsalita nagbitiw na ng hatol ang asawa ko. Kung hindi na tayo magkasundo maghiwalay na lang tayo. Ang pangalan ko ay Isabel. 33 taong gulang at nagtatrabaho bilang project manager sa isang IT company sa Makati. Para sa iba perpekto ang buhay ko. Isang asawang nagngangalang Marco, isang condo unit sa Makati, isang matatag na trabaho at isang business card na kagalang-galang. Pero ako lang ang nakakaalam ng katotohanan. Sa loob ng 7 taon naming pagsasama lahat ng iyon ay napanatili ko sa pamamagitan ng hindi birong pagsisikap, pagtitiis, paglunok ng luha at paulit-ulit na pagsasabi sa sarili pamilya kami kaya tiniis ko. Isang hapon ng weekend at malamig ang ihip ng hangin. Nakatanggap ako ng notifikasyon na pumasok na sa account ko ang bonus para sa matagumpay na proyekto. Pinigil ko ang aking hininga habang tinitingnan ang mga kumikinang na numero sa screen. 3 taon ng pag-overtime hanggang hating gabi paggising sa madaling araw. Pagpasok ng maaga at pag-uwi ng late paglaktaw sa mga pananghalian para sa mga meeting at pagkayod sa laptop kahit na may lagnat. Sa wakas nagbunga ang lahat ng pagod. Ang bonus ay halos 90 sapat o higit pa sa matinding tuwa na halos gusto kong isigaw ang naramdaman ko ay pagod na parabang tumawid ako ng isang malawak na ilog sa paglangoy. Naisip ko ang mortgage na kailangan pa naming bayaran kung paano ko mapapagaan ang bigat na iyon sa pamamagitan ng pag-amortize ng bahagi ng kapital at ang aking nanay sa probinsya na laging nagrereklamo sa pananakit ng likod. Gusto ko siyang ibili ng magandang kutson. Maraming pumasok sa isip ko pero sa lahat ng iyon wala ang opsyong ibigay ang pera sa iba. Naghanda ako ng hapunan. Isang ordinaryong hapunan tulad ng dati. Sinigang na baboy, pritong tilapia at ensaladang talong. Umupo ang biyenan ko sa kabisera ng mesa, nagsalin ng tubig at kumuha ng pagkain na parang sariling bahay. Umupo ang hipag kong si Lara sa tabi niya na may matingkad na pulang lipstick at hindi inaalis ang tingin sa cellphone bagamat paminsan-minsan ay nag-aangat siya ng ulo at ngumingiti na parang may alam na. Sakto pag-upo ko ibinaba ng biyenan ko ang mga kubyertos at sagaan ng boses na parang nag-uusap lang tungkol sa panahon. Sinabi, Isabel, didiretsuhin na kita. Sa bonus na natanggap mo ibigay mo ang 2.5 milyon kay Lara. Kung ayaw mo maghiwalay na lang kayo. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang salitang maghiwalay ay bumagsak sa mesa na parang basag na pinggan. Ang kamay kong may hawak na kutsara ay nanigas sa ere at ang mainit na singaw ng sinigang ay nagpapahapdi sa aking mga mata. Tumingin ako sa asawa ko. Si Marco ay kumakain ng nakayuko. Kakaiba ang kanyang kahinahunan, halos nagyayelo. Hinintay kong mag-angat siya ng tingin na tanungin niya ang kanyang ina kung ano ang ibig sabihin nito o kahit man lang magsalita para ipagtanggol ako pero hindi niya ginawa. Huminga ako ng malalim at halos hindi ko mabigkas. Mommy, ano po ang sinasabi ninyo? Iyong pera po gagamitin ko sanang pambayad sa bahagi ng mortgage ng bahay natin. Ngumiti ng bahagya ang biyanan ko at sa mahinahong boses ay sumagot. Ang mortgage mababayaran nyo naman. Nang unti-unti yan. Total nakapangalan naman kay Marco ang kondo kaya sa inyo rin yan mapupunta. Kailangan ni Lara ang pera ngayon. Agad-agad. Sobra na bang hilingin na bilang ate tulungan mo naman ang nakababata mong kapatid noon na nag-angat ng ulo si Lara. Kumikinang ang kanyang mga mata pero ang kanyang bibig ay matamis na parang pulot. Ate, ayoko sanang makaabala pero may binebentang condo unit sa isang magandang lugar. Kung palalampasin ko ang pagkakataong ito pagsisisihan ko habang buhay. Para sa kinabukasan ko to. Habang pinakikinggan ko siya, parang may bumabara sa dibdib ko. Ang kinabukasan ni Lara ay isang valid na dahilan pero ang kinabukasan ng aming pagsasama, ang sarili kong kinabukasan ay naging isang bagay na para sa mamaya na. Dahan-dahan at sa pinakamagalang na paraan sinabi ko, kung gusto ni Lara na bumili ng kondo dapat siyang umutang sa bangko o humanap ng paraan sa sarili niya. Ang perang ito ay gantimpala sa pagsisikap ko. Ako bago pa ako matapos pinutol ako ni Lara na may talas ng isang kutsilyo. Ang pangit naman pakinggan yan, ate. Ano bang sinabi namin noong pinakasalan ka ng kuya ko? Noong inilabas niya ang naipon niyang pera para sa down payment ng kondo. May sinabi ba si Mommy na tigilan ako? Ang pera para sa down payment ay ipon ni Marco mismo. Walang ni isang sentimo na galing sa pamilya niya. Sinubukan kong sabihin iyon pero marahang tinapik ng biyenan ko ang mesa gamit ang kanyang tinidor at pinigilan ako. Sa pamilyang ito walang sayo o sakin. Kung pamilya tayo ang pera ng isa ay pera ng lahat. Ang sabihin mong pera mo iyan ay nangangahulugang itinuturing mong ibang tao ang biyenan at hipag mo.
Naramdaman kong umakyat ang dugo sa aking mukha. Sa loob ng 7 taon, buwan-buwan akong nagbabayad ng parte ko sa mga gastusin, nag-ambag sa pagpaparenovate ng bahay, nagbayad ng hospital bills noong naospital ang biyenan ko at gumawa ng hindi mabilang na gawaing bahay. At ngayon, dahil lang sa ayaw kong magbigay ng alapen 2.5 milyon, naging isa na akong taong tumatrato sa pamilya na parang estranghero. Humarap ako sa asawa ko. Nanginginig na ang boses ko. Marco, magsalita ka naman please. Alam mo kung gaano ako nagtrabaho ng husto. Alam mo lahat ng isinakripisyo ko para sa trabahong ito. Ibinaba niya ang kanyang pinggan at pinunasan ang kanyang bibig ng napkin. Ang kanyang mga kilos ay mabagal tulad ng isang taong naghahandang magsalita tungkol sa isang paksang hindi niya pinoproblema. Pagkatapos ay nag-angat siya ng tingin at diretsong tumingin sa akin. Isabel, tama si Mami. Malaking bagay para kay Lara ang pagbili ng kondo. Kung kaya naman nating tumulong, dapat nating gawin. Ibigay mo na sa kanya. Sa matitira makakapagbayad ka pa rin ng mortgage ng ilang buwan. Parang nabingi ako. Kung kaya nating tumulong, dapat nating gawin. Pinag-uusapan niya ang OL, 2.5 milyon na parang kakarampot na halaga na parang isang bagay na makukuha ko lang sa pamamagitan ng pagtitipid sa ilang bilihin. Tumayo ako ng biglaan. Ang silya ay kumaskas sa sahig na may matinis na tunog. Nababaliw ka na ba? Perang pinaghirapan ko to. 3 taon akong nagtrabaho na parang kalabaw, walang hiningi kahit isang pusing sa kahit kanino. At ngayon sasabihin mo sa akin na ibigay ko ang malaking parte sa iba at ako na lang ang magbayad ng mortgage ng ilang buwan. Tumayo rin ang biyenan ko. Mas malakas ang kanyang boses, ang kanyang mga mata ay matalim na parang karayom. Ang ibang tao na sinasabi mo ay kapatid ng asawa mo. Ang pagsasalita ng ganyan ay napakawalang galang. Sinabi ko na sa'yo, kung hindi mo ibibigay ang pera, umalis ka sa bahay na ito. Kahit na nangingilid ang mga luha, natawa ako. Natawa ako sa kung gaano ako naging tanga. 7 taon na sinusubukang maging perpektong manugang. At sa huli, isang salita lang pala ang kailangan para mapalayas ako. Sa huling hibla ng pag-asa, muli akong tumingin kay Marco. Kung sasabihin lang niya, Mami, tama na yan. Ako na ang kakausap sa asawa ko. Kung pauupuin niya lang ako ulit. Kung magpapakita lang siya ng kahit kaunting pagmamahal bilang mag-asawa. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, binitiwan niya ang mga salitang mas malamig pa sa hangin sa labas. Kung hindi na tayo magkasundo, maghiwalay na lang tayo. Para akong sinampal ng malakas sa mukha. Napatikwas ako paatras at nakatayo lang ako dahil nakakapit ako sa gilid ng mesa. Tiningnan ko siya nang hindi makapaniwala. Anong sabi mo? Hindi na niya inulit. Tumalikod siya na parang isang taong tapos na sa isang pulong. Bago lumabas papuntang sala, idinagdag niya sa parehong walang emosyong boses. Pag-isipan mong mabuti. Huwag mo nang palakihin pa ang gulo. Sumara ang pinto ng sala. Naiwan ang hapunan sa mesa. Ang biyenan ko na parang walang nangyari ay umupo ulit at nagpatuloy kumain. May ibinulong si Lara na kunwari ay kinukumpronta ako, pero sa totoo lang ay parang nagbubuhos pa ng gasolina sa apoy. Ate, tama na yan. Kilala mo naman ang ugali ni Kuya. Kung ipapadala mo sa akin ang pera, babalik din sa normal ang lahat. Nakatayo roon, sa bahay na iyon, kung saan ibinuhos ko ang aking pagod, pera at kabataan, naramdaman kong isa akong ganap na estranghero. Pumasok ako sa aming kwarto at isinara ang pinto. Dumausdos ako sa pinto hanggang sa sahig. Habang yakap-yakap ang aking mga tuhod, tumunog ang cellphone ko. Isang mensahe ng pagbati mula sa isang katrabaho. Isabel, ang galing mo. Ikaw daw ang may pinakamalaking bonus sa department. Naputol ang hininga ko nang mabasa iyon. Ano ang silbi ng pagiging magaling? Ang bagay na nakamit ko sa sarili kong pagsisikap ay malapit ng agawin ng 2 salita, maghiwalay na lang. Binuksan ko ang banking app. Ang halagang AI32,000 ay kumikinang na parang nagbabagang uling. At sa labas sa kusina, ang mga taong iyon ay nagpaplanong kunin ang AI 2.5 milyon ng pera ko na parang sa kanila iyon mula pa noon. Pinunasan ko ang aking mga luha, huminga ng malalim at binuksan ang listahan ng aking mga kontak. Huminto ang mga daliri ko sa pangalang Attorney Maya. Isang kaibigan na matagal ko nang hindi natatawagan. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na ang problema sa bahay ay sa bahay lang inaayos. Pero ngayon alam ko na. Kung mananahimik ako, iisipin nilang pumapayag ako. Pinindot ko ang call button. Hello, Isabel. Ang boses ni Maya ay malinaw at mainit pa rin. Anong nangyari? Bakit ka napatawag ng ganitong oras? Lumunok ako. Tuyo ang lalamunan ko. Maya, kung makikipaghiwalay ako, ano ang kailangan kong ihanda? Nagkaroon ng isang segundong katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay sinabi ni Maya, huwag kang magsalita ng ganyan.
isend mo sa akin ang location mo. Papunta na ako dyan ngayon din. Ibinaba ko ang tawag at tumingin sa paligid. Ang lahat sa kwarto ay pareho pa rin pero sa puso ko, may isang mahaba at malalim na lamat na bumukas. Nalaman ko na mula nang tawagan ko si Maya ang buhay ko ay tumahak na sa isang bagong direksyon. Hindi na ito tungkol sa kung sino ang tama o mali kundi kung mayroon ba akong tapang na iligtas ang aking sarili. Halos hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Madilim ang kwarto at tanging ang ilaw mula sa poste sa labas na tumatagos sa kurtina ang nag-iiwan ng isang maputlang dilaw na mantsa sa kisame. Nakahiga akong nakatalikod sa pinto, nakikinig sa bawat kaluskos sa labas, ang pagdrag ng tsinelas ng biyenan ko, ang tunog ng tubig sa lababo at ang pagbukas at pagsara ng pinto ng sala. Hindi pumasok si Marco sa kwarto. Alam kong mas mabigat ang katahimikang iyon kaysa sa anumang pag-aaway. Ipinikit ko ang aking mga mata, pero hindi mapakali ang isip ko. Ang 7 taon ng pagsasama ay nag-flashback sa isip ko eksena sa bawat eksena. Ang mga unang araw kung kailan ako ay clumsy sa lahat ng bagay. Ang unang hapunan na niluto ko na masyadong maalat, ang biyenan ko sa halip, napagalitan ako ay ibinaba lang ang mga kubyertos at sinabing, isang babaeng taga-siyudad na ganito magluto. Kailangan mo pang matuto ulit. Ngumiti ako ng nahihiya at kahit na puno ng luha ang mga mata ko, nagpanggap akong walang nangyari. Noong humingi ako ng pahintulot para sa isang mahabang business trip, sinabi ng biyenan ko na para sa isang babae pamilya dapat ang una. Muli tiniis ko at tiniis. Sanay na akong magtiis na pakiramdam ko ay tungkulin ko na iyon. Mga alauna ng madaling araw. Bahagyang nag-vibrate ang cellphone ko. Isang mensahe mula kay Maya, ang kaibigan ko mula kolehiyo na nag-abogado mula pa noong graduate kami. Ilang salita lang. Nandito na ako. Tumayo ako ng biglaan. Rinig na rinig ko ang tibok ng puso ko sa dibdib. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at sumilip sa labas. Nakatirik pa ang mga ilaw sa bahay. Ang biyenan ko ay nakahiga sa sofa na may braso sa kanyang noo, marahil ay natutulog. Hindi ko nakita si Marco. Tahimik kong binuksan ang pinto sa labas. Nandoon si Maya. Nakapusod ang kanyang buhok at may suot na manipis na jacket. Ang kanyang mukha ay walang make-up pero ang kanyang tingin ay napakatalas. Nang makita niya ako, hindi siya nagtanong ng marami. Tinitigan niya lang ako ng matagal. Okay ka lang, umiling ako. Sa ganoon lang bumara na ang lalamunan ko. Pumasok si Maya at nagtanggal ng sapatos. Ang kanyang mga kilos ay mabilis ngunit napakatahimik. Mabilis niyang sinulyapan ang bahay at pabulong na sinabi, "Lumabas tayo, doon tayo mag-usap." Bumaba kami sa isang 24-hour coffee shop sa ibaba ng kondo. Sa mga oras na iyon, iilan lang ang mga mesa na may tao. Sa ilalim ng malambot na dilaw na ilaw, mahinang naririnig ang tunog ng coffee machine. Humingi ako ng isang basong tubig pero nanginginig ang mga kamay ko na halos matapon ko ito. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat mula simula hanggang dulo. Bawat salita ng biyenan ko ang tingin ni Lara, ang mga salita ni Marco, kahit ang paraan ng pagsabi niya ng maghiwalay na lang na may parehong kawalang interes na parang naglilipat lang ng channel sa TV. Hindi ako pinutol ni Maya. Nakikinig lang siya, tumatango paminsan-minsan at hinahalo ang kutsara sa kanyang malamig ng tasa ng kape. Nang matapos ako, nanahimik siya sandali at pagkatapos ay napakabagal na nagtanong, "Yung bonus, sa anong pangalan pumasok? Personal account o joint personal account ko? May mga dokumento ka ba na nagpapatunay na ito ay isang bonus para sa individual performance? Oo, ang award letter, ang employment contract ko, mga bank statement, lahat." Tumango si Maya at ibinaba ang tasa. "Sa batas, iyan ay exclusive property mo. Walang sinuman ang may karapatang pilitin kang ibigay iyan sa iba." Ngumiti ako ng mapait. Pero hindi batas ang pinag-uusapan nila kundi ugnayan ng pamilya. Tiningnan ako ni Maya. Lumambot ang kanyang tingin pero matatag pa rin ang kanyang boses. "Ang ugnayan ng pamilya ay hindi tungkol sa paggamit ng iyong pawis at dugo para bumili ng isang pekeng kapayapaan. Kung bibigay ka isang beses, uulitin nila iyan ng 2 beses, 3 beses at tuloy-tuloy. Sa sandaling ibigay mo ang pera, mawawala na rin ang boses mo." Ibinaba ko ang aking ulo. Alam kong tama siya, pero ang pag-alam at pag-aksyon ay dalawang magkaibang bagay. Sa humihinang boses nagtanong ako, kung hindi ko ibibigay ang pera, at kung talagang hihingi sila ng hiwalayan. Bumuntong hininga si Maya, at sumandal sa silya, "Kung ganoon, kailangan mong lumaban. Pero bago iyon, kailangan mong protektahan ang sarili mo. Malinaw kong sasabihin sa iyo. Mula ngayon, huwag kang magpapadala ng kahit isang sentimo sa kanila. Itago mong mabuti lahat ng dokumento. Kung mayroon, i-record ang mga pag-uusap. Itago ang mga text message. Huwag kang makipagtalo. Huwag kang mag-react ng emosyonal.
Hayaan mo lang silang ipakita ang kanilang tunay na kulay. Nag-angat ako ng tingin. At si Marco tinitigan ako ni Maya ng matagal at pagkatapos ay mabagal na sinabi si Marco pinili na niyang pumanig sa kanyang ina at kapatid. Kahit sa ngayon, huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Ang mga salitang iyon ay mas masakit kaysa sa inaasahan ko. Ipiniling ko ang aking ulo at tumingin sa bintana. Sa labas walang laman ang kalsada at iilang kotse ang dumadaan na nag-iiwan ng mahabang bakas ng ilaw. Naramdaman kong napakaliit ko pero kasabay nito may naramdaman akong tumitigas sa loob ng aking dibdib. Halos 3:00 na ng madaling araw nang bumalik kami sa itaas, hindi na pumasok si Maya. Nagpaalam siya sa pinto. Tawagan mo ako kung may mangyari. Huwag kang matakot. Tumango ako. Sumara ang pinto. Matagal akong nakatayo bago pumasok. Ang biyenan ko ay nasa kwarto na niya at tahimik na ang bahay. Kinabukasan maaga akong gumising. Hindi pa rin bumabalik si Marco sa kwarto. Naghanda ako ng almusal tulad ng dati pero pakiramdam ko ay ganap na walang laman ang loob ko. Naghahanda ako ng gulay nang lumabas ang biyenan ko. Ang kanyang tingin ay mapanuri. Saan ka pumunta kagabi? Nakipag-usap ko sa isang kaibigan. Anong kaibigan ang nakikipagkita ng ganoong oras matalik ko pong kaibigan? Humalakhak ang biyenan ko. Kung may problema sa bahay inaayos. Huwag mong ilabas ang maduming basahan. Ibinaba ko ang kutsilyo at sa unang pagkakataon hindi ko iniwas ang tingin sa kanyang mga mata. Nakipag-usap lang po ako sa kaibigan ko. Wala po akong sinira ang sinuman. Natigilan sandali ang biyenan ko at pagkatapos ay tumigas ang kanyang mukha. Sumasagot ka na ngayon ha? Ibinaba ko ang aking ulo pero kalmado pa rin ang aking boses. Hindi po pagsagot, sinasabi ko lang po ang totoo. Sakto namang pumasok si Marco. Gusot ang kanyang damit at mukhang pagod. Tiningnan niya kaming dalawa ng kanyang ina ng salitan. Anong nangyayari agad na nagbago ang tono ng biyenan ko sa isang malambing na boses? Itong si Isabel nagiging matigas na ang ulo lately. At hindi pa rin nagbabago ang isip niya tungkol sa kahapon. Pumarap sa akin si Marco. Napag-isipan mo na ba? Tiningnan ko siya sa unang pagkakataon. Tinitigan ko siyang mabuti. Ang lalaking tinatawag kong asawa ay pamilyar at kasabay nito ay isang estranghero. Napag-isipan ko na. At ano ang napagdesisyonan mo? Hindi ko ipapadala ang pera. Tila nagyelo ang hangin. Hinampas ng biyenan ko ang mesa. Anong sabi mo? Huminga ako ng malalim. Ang perang iyon ay pinaghirapan ko. Wala akong obligasyon na ibigay iyon kay Lara. Lumabas si Lara mula sa kanyang kwarto. Marahil ay kanina pa siya nakikinig. Nag-cross arms siya at ngumiti ng mapanlait. Wow ate, ang tapang mo naman. Gagawa ka ng ganitong eskandalo sa buong bahay dahil lang sa kakarampot na pera. Tiningnan ko siya ng diretsahan. Ang X 2.5 milyon ay hindi kakarampot na pera. Para sa iyo, maaaring madali lang itong makuha pero para sa akin ito ay dugo't pawis. Kumunot ang noo ni Marco. Isabel, sumusobra ka na. Humarap ako sa kanya. Ilagay mo ang sarili mo sa posisyon ko, tingnan natin kung sa tingin mo ay sumusobra ako. Nanahimik siya. Itinuro ng biyenan ko ang pinto. Kung ganyan ka lang din mag-impake ka na at umalis. Hindi kami nagpapalaki ng manugang na sakim na tulad mo. Kumirot ang puso ko pero hindi ako umiyak. Tumango lang ako. Sige po. Silang tatlo ay natigilan. Marahil ay hindi nila inaasahan na ganoon kabilis ang sagot ko. Pumasok ako sa kwarto at binuksan ang aparador. Nanginginig ang mga kamay ko pero napakalinaw ng isip ko. Kumuha ako ng maleta at inilagay ang mga damit, dokumento at ang laptop. Hindi ako nagdala ng marami, ang mga mahalaga lang. Paglabas ko na may dalang maleta, nasa pinto si Marco. Aalis ka talaga? Tiningnan ko siya. Ikaw ang nagsabing maghiwalay na lang tayo. Sinusunod lang kita. Kinagat niya ang kanyang labi. Sinabi ko lang yon dahil galit ako. Ngumiti ako. Isang ngiti na napakahina na kahit ako ay nagtaka. Pero narinig kita ng malinaw. Lumabas ako na hinihila ang maleta. Ang biyenan ko ay nakatayo na naka-cross arms. At may malamig na ekspresyon. Hindi nagsalita si Lara. Sa likod ko sumunod si Marco pero hindi niya ako pinigilan. Sumara ang pinto ng elevator. Habang pababa naramdaman kong nanghihina ang mga binti ko pero kakaiba magaan ang pakiramdam ng puso ko. Kinuha ko ang cellphone at nag-text kay Maya. Pababa na ako. Hinihintay ako ni Maya sa lobby. Nang makita niya ako, walang tanong-tanong kinuha niya ang maleta sa aking kamay. Lumabas kami sa kalye. Ang hangin ng umaga ay malamig. Lumingon ako at tiningnan ang building sa huling pagkakataon. 7 taon. Iniwan ko roon hindi lang ang buhay may asawa ko, kundi pati na rin ang isang sunod-sunurang bersyon ng aking sarili.
Alam kong hindi magiging madali ang daan sa hinaharap pero kahit paano nakagawa na ako ng unang hakbang. Ang sasakyan ni Maya ay dahan-dahang umuusad sa isang kalsada kung saan hindi pa tuluyang nawawala ang hamog ng umaga. Nakaupo sa passenger seat na may mga kamay sa aking mga tuhod, iniisip ko ang maleta sa trunk at tahimik na pinagmamasdan ang dumaraming tao. Ang rush hour sa Makati ay maingay tulad ng dati. Pero para sa akin lahat ay tila banyaga. Para kang lumabas mula sa isang pamilyar na bahay at napunta sa kalye na hindi mo alam kung saan ka kabilang. Hindi nagpatugtog si Maya. Nagmamaneho siyang konsentrado, sinusulyapan ako paminsan-minsan bago ibalik ang tingin sa daan. Alam kong hinihintay niya akong unang magsalita pero wala akong masabi. Sa isip ko umaalingaw-ngaw pa rin ang mga salita ng biyenan ko. Hindi kami nagpapalaki ng manugang na sakim na tulad mo. Masakit na ang 7 taon ng mabuting pag-uugali ay nabuod sa 2 salitang iyon. Una, sa bahay muna tayo, mahinang sabi ni Maya. Studio lang pero tahimik doon. Tumango ako. Sa ngayon ang magkaroon ng lugar na matutulugan ay isang malaking ginhawa. Ang studio ni Maya ay nasa 12th floor. Hindi malaki, pero napakalinis. Inilagay niya ang maleta ko sa isang bakanteng silid at binigyan ako ng isang basong maligamgam na tubig. Uminom ka. Namumutla ka. Hawak ko ang baso. Ang init ay kumalat sa aking mga kamay. Doon ko lang napansin na wala pa akong matinong kinakain mula pa kagabi. Pero hindi ako gutom, isang pakiramdam lang ng kawalan. Dito ka muna hanggat kailangan mo, patuloy ni Maya. Walang mang-iistorbo sa iyo. Pag-isipan natin ito ng mahinahon. Umupo ako sa gilid ng kama at tiningnan ang silid. Puting pader, kulay abong kurtina, isang kama at isang aparador. Wala nang iba pa. Ang pagiging simple nito ay nagparamdam sa akin ng kaligtasan. Pabulong kong sinabi salamat. Ikinaway ni Maya ang kanyang kamay. Huwag mong sabihin yan. Ang kailangan mo ngayon ay magpahinga. Iniwan niya akong mag-isa. Nang sumara ang pinto, humiga ako sa kama at tumingin sa kisame. Pagod na pagod ako pero hindi mapakali ang isip ko. Naisip ko ang aking mga magulang sa probinsya. Ano kaya ang iisipin nila kapag nalaman nila siguradong iiyak si nanay at si tatay tahimik na maninigarilyo at mahinang sasabihin? Naghirap ka ng matagal. Sa isiping iyon napaiyak ako. Nag-vibrate ang cellphone. Isang mensahe mula kay Marco. Nasaan ka? Matagal kong tinitigan ang screen at sa wakas ay maikling sumagot na sa bahay ng kaibigan. Ilang sandali pa dumating ang isa pang mensahe. Umuwi ka na. Galit lang si Mami kaya niya nasabi yon. Natawa ako pero umiyak din. Galit lang. Dalabang milyon, hiwalayan, pagpapalayas sa bahay. Lahat ng iyon ay dahil lang sa galit siya. Hindi na ako sumagot. Pinatay ko ang screen at itinapat ang cellphone. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, binigyan ko ang sarili ko ng kalayaan na hindi sumagot agad. Gabi na tinawag ako ni Maya para maghapunan. Sabaw na may itlog, nilagang gulay, ginisa. Isang simpleng pagkain pero nakakain ako. Dahan-dahan akong kumain, ninanamnam ang bawat subo, tulad ng isang taong dumanas ng mahabang pagkagutom sa isipan. Bukas sabi ni Maya, habang kumukuha ng kanin, mag-file ka ng leave sa trabaho. Kailangan mong magpagaling. Marami akong trabaho, sagot ko, dahil sa ugali. Tiningnan ako ni Maya. Hanggang kailan ka magtitiis? Sa nalalapit na hiwalayan. Nanahimik ako. Alam kong tama siya, pero mahirap alisin ang ugali na kailangang maging matatag. Nang gabing iyon, tumawag ang nanay ko. Nang makita ko ang nanay sa screen, kumabog ang dibdib ko. Huminga ako ng malalim at sinagot. Ang boses ng nanay ko ay malambing at mahinahon pa rin. Anak, bakit hindi ka sumasagot? Busi ka ba masyado? Lumunok ako. Ayokong mag-alala siya pero ayoko ring magsinungaling. Medyo pagod lang po. May problema ba? Direktang tanong ni nanay. Ganoon siya lagi. Sa boses ko pa lang alam na niya kung may mali. Nanahimik ako ng ilang segundo at pagkatapos sa napakahinang boses sinabi ko, Nay, nagka-problema po kami ni Marco. Sa kabilang linya bumuntong hininga si nanay. Hindi niya ako pinagalitan o pinilit, isang buntong hininga lang. Nasa bahay ka ba? Hindi po, nasa bahay po ako ng kaibigan. Muling nanahimik si nanay. Nang matagal, at pagkatapos sa mas mahinang boses sinabi, Anak, kung talagang hindi mo na kaya umuwi ka dito kina tatay. Hindi man tayo mayaman pero hindi namin hahayaang magdusa ang anak namin. Pumatak ang mga luha. Kinagat ko ang labi para hindi humikbi. Oo, hindi mahalaga ang pera, patuloy ni nanay. Ang mahalaga okay ka. Nang ibaba ko ang tawag, matagal akong nakaupo na tulala. Nawalan ako ng isang sandalan pero kasabay nito pakiramdam ko ay nakahanap ako ng isa pa mas matatag at tahimik.
2 araw pagkatapos dumating si Marco. Tumawag siya mula sa lobby. Tiningnan ako ni Maya nagtatanong sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Isang bagay na kailangan kong harapin. Nag-usap kami sa isang coffee shop sa tapat ng studio. Mukhang mas payat si Marco kaysa sa dati, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata at gusot ang damit. Okay ka lang, tanong niya habang hinahalo ang kape nang hindi tumitingin sa akin. Ilang araw nang hindi kumakain si Mommy. Ngumiti ako ng bahagya. Ako rin, ilang araw nang hindi kumakain ng maayos. Nag-angat siya ng tingin at tiningnan ako. Isabel, sorry sa nangyari pero sana maintindihan mo ang posisyon ko. Para kay Mommy si Lara ang lahat sa kanya. Tinitigan ko siya. Napakatahimik ng boses ko. At ako na nahimik siya. Nagpatuloy ako, binibigkas ang bawat salita ng malinaw. Asawa mo ako. At noong kailangan ko ang proteksyon mo, wala ka roon. Pinili mo ang manahimik at ang katahimikang iyon ay isang pagpili. Kinuyom ni Marco ang kanyang mga kamao. Ayokong palakihin pa ang gulo. Pero napakadali mong sabihin ang salitang hiwalayan. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Pagkaraan ng ilang sandali sinabi niya, akala ko kasi magtitiis ka. Tulad ng dati. Ang mga salitang iyon na sinabi na parang wala lang ay tumusok sa akin na parang punyan. Tumango ako at ngumiti ng malungkot. Totoo. Matagal na akong nagtitiis na para sa iyo, naging normal na lang. Naging mabigat ang hangin sa pagitan namin. Sa wakas sinabi ni Marco, ayokong makipaghiwalay. Tiningnan ko siya ng matagal at sa boses na hindi mataas o mababa sinabi ko, may panahon na ayoko rin. Pero ngayon kailangan ko ng asawa na papanig sa akin. Kung hindi mo kayang gawin, yan, ano pa ang silbi na pigilan mo ako? Hindi sumagot si Marco. Tumayo siya at mahinang sinabi, pag-iisipan ko. Nang umalis siya, naiwan akong nakaupo at nakatingin sa baso ng malamig na tubig. Nalaman ko na mula sa sandaling iyon, hindi na ako ang naghihintay ng sagot. Nasa posisyon na ako nang pumipili. Nang gabing iyon, tinanong ako ni Maya, anong gagawin mo? Sumagot ako, maghahanda para sa hiwalayan. Tumango si Maya. Sige, sabay nating haharapin ang lahat. Lumabas ako sa balkon at pinagmasdan ang mga ilaw ng lungsod na nagsisimulang sumindi. Hindi ko alam kung gaano kahaba ang daan pero kahit paano hindi na ako nakatigil sa dilim. Nag-file ako ng 3 araw na leave. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon sa application form, isang linya lang ang isinulat ko, personal matters. Hindi nanginginig ang mga kamay ko at hindi gaanong blanko ang isip ko tulad ng inaasahan. Siguro kapag umabot na ang isang tao sa dulo ng kanyang pasensya, ang mga desisyon na ginagawa niya pagkatapos ay kakaibang kalmado. Nang umagang iyon, dinala ako ni Maya sa isang law firm malapit sa kanyang bahay. Nagdala ako ng isang folder na may mga dokumento. Ang aking ID, barangay clearance, original na marriage certificate, employment contract, ang bonus award letter at mga bank statement. Bawat dokumento ay malinis at malamig sa loob ng isang plastic folder. Habang tinitingnan ko ang mga ito, napagtanto ko na ang isang kasal sa huli ay maaari ring masukat sa mga papel. Ito pa lang ang unang hakbang, sabi ni Maya habang naghihintay kami. Hindi pa natin agad isasampa ang kaso pero kailangan nating maging handa. Tumango ako. Hindi ko na nararamdaman ang takot noong gabing umalis ako ng bahay dala ang maleta. Sa halip may isang mas payapang damdamin tulad ng isang taong nagpasya ng tanggapin ang isang mahabang panahon ng tag-ulan na hindi na tumatakbo kundi simpleng binubuksan ang payong at nagpapatuloy sa paglakad. Hapon na tumawag ulit si Marco. Nag-alinlangan ako ng ilang segundo pero sinagot ko. Nasa bahay na ako ngayon, sabi niya. Pwede ka bang pumunta para kausapin si Mommy? Ipinikit ko ang mga mata. Bumalik sa isip ko ang eksena sa hapunan. Maging ang tunog ng mga kubyertos sa pinggan ay malinaw. Ano pa ang pag-uusapan? Ang nanay mo, si Lara lang ang iniisip niya. Ngumiti ako ng napakaliit. Ikaw? Nanahimik siya. Ang katahimikang iyon kahit ilang segundo lang ay sapat na para kumpirmahin ang lahat. Hindi ako pupunta, sabi ko. Kung may sasabihin ka, sa labas tayo mag-usap. Bumuntong hininga si Marco. Isabel, please huwag mo nang palakihin pa ang gulo. Hindi ako ang nagpapalaki, kalmado kong sagot. Hindi na lang ako handang ayusin ang sitwasyong ito ng mag-isa. Ibinaba ko ang tawag. Tiningnan ako ni Maya pero hindi nagtanong. Naintindihan niya. Nang gabing iyon tumawag ang biyenan ko. Ang pangalang biyenan sa screen ay nagpatigil sa aking kamay. Nag-isip ako ng ilang segundo at sinagot, hello po. Wow, ang taas na ng pride mo ngayon, ha, narinig ko ang boses niya. Walang paligoy-ligoy. May lakas ka ng loob na umalis ng bahay na suwayin ang biyenan mo. Hindi po ako umalis ng bahay, dahan-dahan kong sinabi. Nasa labas lang po ako pansamantala. Pansamantala, nanunuya niyang sabi. Akala mo ba laro ito? Huminga ako ng malalim.
Mami, bakit po kayo tumawag? Kung para po hilingin ang pera, sinabi ko na pong hindi ko ibibigay. Tumaas ng isang tono ang boses ng biyenan ko. Ang pamumuhay ng ganyan ay kawalan ng respeto. Ang pera dumarating at nawawala. Ang mahalaga ay ang pamilya. Nanahimik ako ng ilang segundo at pagkatapos ay sinabi ko ang isang bagay na hindi ko kailanman naglakas loob na sabihin. Kung sa ngalan ng pamilya ay hinihiling na isakripisyo ko ang lahat. At hindi ako nirerespeto, pasensya na po. Pero hindi ko na po kaya. Sa kabilang linya natigilan ang biyenan ko. Malinaw kong narinig ang kanyang mabilis na paghinga. Ang kapal ng mukha mong sabihin yan, ungol niya. Nagkamali ako sa iyo. Hindi ako nakipagtalo. Sinabi ko lang, Mami, magpahinga na po kayo. Ibababa ko na po. Ibinaba ko ang cellphone. Mabilis ang tibok ng puso ko pero hindi gaanong masakit tulad ng inaasahan ko. Siguro dahil iyon ang mga salitang kailangan kong sabihin sa isang punto. Nang gabing iyon na panaginipan ko ang tatay ko. Nakaupo siya sa beranda, inaayos ang isang lumang silya. Nang tawagin ko siyang, "Tatay," nag-angat siya ng tingin at ngumiti ng mabait. Nagising ako. Basa ang unan ko. Kinabukasan umuwi ako sa aming probinsya sa Batangas. Mahigit 2 oras ang biyahe ng bus. Umupo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga bukirin na dumadaan. Naramdaman ko na sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon umuuwi ako sa tunay na kahulugan ng salita. Hinihintay ako ni nanay sa pinto. Nang makita niya akong bumaba ng bus, walang tanong-tanong niyakap niya lang ako. Sa kanyang mga braso humagulhol ako. Umiyak ako ng may kapaitan na, parang hindi pa ako nakakaiyak ng ganito dati. "Nandito ka na. Magpahinga ka," sabi ni nanay. "Walang mang-aaway sa iyo dito." Ang tatay ko na nakaupo sa loob ay tumayo nang makita ako. Walang masyadong sinabi. Ipinatong lang niya ang kanyang kamay sa balikat ko at tinapik-tapik ako. Sa simpleng kilos na iyon naramdaman kong hindi na ako nag-iisa. Ang hapunan ng gabing iyon ay napakasimple. Sinabawang gulay, pinakbet at inihaw na isda. Kumain ako ng may gana. Hinihimay ni nanay ang isda para sa akin at sinasabing pumayat ako ng husto. Ngumiti ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, ang ngiti ko ay hindi pilit. Gabi na ikinuwento ko sa kanila ang lahat ng walang tinatago. Si nanay habang nakikinig ay umiiyak na. Si tatay ay matagal na nanahimik at pagkatapos ay nagsalita. "Wala kang ginawang masama. Pero maghanda ka. Hindi madali ang hiwalayan." "Alam ko po," sagot ko, "pero hindi na po ako babalik." Hinawakan ni nanay ang kamay ko. Nag-aalala lang si nanay na, "Baka mahirapan ka." Nahirapan na po ako, mahina kong sabi. Ngayon pinipili ko na lang ang daan kung saan hindi ako gaanong magdurusa. Mabilis na lumipas ang 2 araw sa probinsya. Natulog ako ng mahimbing, kumain ng maayos at gumising ng maaga para magdilig sa hardin kasama si nanay. Ang mga maliliit na bagay na iyon ay nagdulot sa akin ng higit na kapayapaan kaysa sa anumang payo. Sa ikatlong araw dumating si Marco sa probinsya. Nakatayo siya sa harap ng aming gate. Nakaputing polo siya at may dalang basket ng prutas. Nang makita ko siya, hindi ako nagulat. Inaasahan ko na ito. Lumabas si nanay at pinagbuksan siya. Tiningnan niya siya, hindi na may dati-datihang tuwa pero may galang. "Tuloy ka." Yumuko si Marco bilang pagbati. "Magandang araw po, tita." Lumabas din si tatay. Walang sinabi, tumango lang. Umupo kami ng magkaharap. Inilagay ni Marco ang basket ng prutas sa mesa at sinabi, "Pasensya na po, tito. Ang nangyari sa amin ni Isabel ay kasalanan ko po dahil hindi ko nagampanan ang aking tungkulin." Tinitigan siya ni tatay. Hindi nagampanan o walang lakas ng loob. Ibinaba ni Marco ang kanyang ulo, hindi makasagot. Si nanay ang nagsalita. Nanginginig ang kanyang boses pero malinaw. "Ano na ang plano mo ngayong napauwi mo ang anak ko sa ganitong sitwasyon?" Matagal na nanahimik si Marco at pagkatapos ay sinabi, "Susunduin ko po si Isabel. Si Mommy rin po, kakalma rin yon." Tiningnan ko siya. "Anong maipapangako mo?" Nag-angat siya ng tingin. May pagkaapurahan sa kanyang mga mata. "Kakausapin ko po si Mommy. Yung pera. Pag-usapan na lang natin mamaya." Umiling ako. Hindi ko kailangan ng mamaya na. Kailangan ko ng malinaw na hangganan. "Anong gusto mong gawin ko?" tanong niya. "Gusto kong sabihin mo ng malinaw sa harap ng nanay mo na ang perang iyon ay akin at walang sinumang pwedeng humingi. At mula ngayon sa lahat ng desisyon na may kinalaman sa akin, kailangang pakinggan ang boses ko." Nag-alinlangan si Marco. Ang pag-aalinlangang iyon muli ang nagbigay sa akin ng sagot. Tumayo si tatay. Ang kanyang boses ay mahina pero matatag. "Umuwi ka na. Kapag kaya mo nang gawin ang hinihiling ng anak ko, saka ka bumalik." Tiningnan ako ni Marco.
Sa kanyang mga mata may halong pagsusumamo at pagkalito. Hindi ko iniwas ang tingin o tumango. Tiningnan ko lang siya tulad ng pagtingin sa isang taong dating napakapamilyar pero hindi mo na makakasama sa iisang landas. Tumayo siya, nagpaalam sa mga magulang ko at umalis. Sumara ang pinto at bumuntong hininga ako ng malalim. Alam kong ang pintong iyon ay nagsara rin ng isang kabanata sa aking buhay. Gabi na nag-text ako kay Maya. Nakapagdesisyon na ako. Agad na sumagot si Maya. Sige, bukas ihanda natin ang demand. Umupo ako sa beranda, tinitingnan ang gasuklay na buwan na nakasabit sa langit. Sa unang pagkakataon naramdaman kong hindi na ako nasa isang sangang daan na walang patutunguhan. Ang daan sa hinaharap ay magiging mahaba at mahirap pa rin pero alam kong sumusulong ako. Kinabukasan, gumising ako ng mas maaga kaysa sa dati. Ang umaga sa probinsya ay may ibang amoy-amoy ng basang lupa ng dayami sa bakuran ng usok mula sa kalan na humahalo sa hangin. Umupo ako sa kama at pinakinggan ang kaluskos ni nanay sa kusina, ang pag-ubo ni tatay sa beranda. Mga tunog na napakanormal na dati ay binabalewala ko. Ngayon hindi na. Ngayon bawat tunog ay may bigat, para itong isang angkla. Pumunta ako sa kusina at tinulungan si nanay na magsiga. Tiningnan niya ako at bahagyang ngumiti. Mas maganda ang itsura mo ngayon. Opo. Hindi na siya nagtanong pa. Si nanay hindi ako pinipilit magsalita kung hindi ako handa. Siguro kaya noong kasal ko pa sa mga mahihirap na sandali hinahanap-hanap ko ang imahe ni nanay na nakaupo sa tabi ng apoy, ang mainit na katahimikang iyon. Pagkatapos ng almusal, tinawag ako ni tatay. Inabot niya sa akin ang isang luma at naninilaw na folder. Ang titulo ng lupa ng bahay. Tay, bakit po? Natigilan ako. Bakit niyo po ito ibinibigay sa akin? Hindi ko ibinibigay, dahan-dahang sabi ni tatay. Ipinapakita ko sa iyo para mapanatag ka. Ang bahay na ito palagi mong uwian. Huwag kang mag-alala na umuwing walang dala. Hinawakan ko ang folder, bumara ang lalamunan ko. Naintindihan ko ang ibig sabihin ni tatay. Hindi siya nagbibigay ng ari-arian, binibigyan niya ako ng kanlungan. Tanghali na tumawag si Maya. Ang boses niya tulad ng dati ay mabilis at diretsahan. Nagawa ko na ang draft ng divorce petition. Iscan ko at isesend sa iyo mamayang hapon para ma-review mo. Nanahimik ako ng ilang segundo. Sige. Kahit isang salita lang iyon, alam kong mula sa sandaling iyon lahat ay papasok na sa isang hindi na mababalik ang yugto. Hapon na umupo ako sa aking kwarto at binuksan ang email mula kay Maya. Lumabas ang mga salita sa screen. Petitioner Isabel Garcia. Respondent Marco Lopez. Ground for divorce, irreconcilable differences. Binasa ko ng dahan-dahan, napakabagal. Ang ilang salita ay banyaga sa pandinig, ang iba ay kumikirot sa dibdib. Para bang may kumuha ng 7 taon ng buhay ko at isiniksik sa ilang pirasong papel. Nag-sign ako digitally. Bago pindutin ang confirm button, huminto sandali ang daliri ko at pagkatapos ay pinindot. Tapos na. Gabi na tumawag si Marco. Hinayaan kong tumunog ang cellphone at bago pa man maputol sinagot ko. Yung dokumento, pinirmahan mo, magaspang ang boses niya. Oo, kailangan mo ba talagang umabot sa ganito? Hindi ako sumagot agad. Sa kabilang linya naririnig ang tunog ng TV. Marahil ay nanonood ang nanay niya. Na-imagine ko siya sa sala nakasandal sa pader, hawak ang cellphone sa gitna ng bahay na dati kong tinawag na aming tahanan. Sinabi ko na sa iyo, sagot ko. Hindi ako babalik sa parehong sitwasyon. Kinukumbinsi ko na si mommy, mabilis niyang sabi. Si Lara rin, sabi niya hindi na niya kukunin ang pera. Ngumiti ako ng bahagya. Hindi na niya kukunin ngayon o ipagpapaliban lang, Isabel, pinutol ko siya. Kalmado pa rin ang boses ko. Hindi na ako naniniwala sa mga salita. Kailangan ko ng gawa. Nanahimik siya. At pagkatapos sa mas mahinang boses nagtanong, gusto mo ba talagang tapusin na ang lahat? Tumingin ako sa bakuran. Nagdidilig si tatay ng mga halaman. Payat ang kanyang figura pero matatag. Sa kusina naghuhugas si nanay ng bigas. Dahan-dahan kong sinabi, gusto kong respetuhin ako. Kung hindi kayang ibigay sa akin ng kasal na ito ang pagtapos o hindi ay usapin na lang ng panahon. Hindi na siya nakapagsalita pa. Natapos ang tawag sa katahimikan. 2 araw pagkatapos bumalik ako sa Maynila para isampa ang mga papel sa korte. Sinamahan ako ni Maya. Bago umalis, isiniksik ni nanay sa kamay ko ang isang panyo na may lamang pera. Anak, wala itong gaanong halaga. Dalhin mo para sa emergency. Umiling ako, pero mahigpit na hinawakan ni nanay ang kamay ko. Kunin mo na. Huwag kang magpapakita ng kahinaan. Hindi na ako tumanggi. Sa sandaling iyon nalaman kong ang pagtanggap ay hindi pagiging dependent kundi pagtanggap ng pagmamahal.
Ang pagsampa ng mga papel ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Ang opisina ay maliwanag sa ilaw ng fluorescent at puno ng mga plastik na upuan na nakahanay. Umupo ako doon, hawak ang mga dokumento, naghihintay na tawagin. Ang empleyado ay nagtanong, "Nag-file kayo ng divorce? Tama po ba?" Hindi ako nag-alinlangan sa pagsagot. "Opo, tama po." Ang boses ko ay malinaw at hindi nanginginig. Paglabas namin ng korte, tinapik ako ni Maya sa balikat. Ang unang hakbang tapos na. Bumuntong hininga ako. Ang langit noong araw na iyon ay maulap pero hindi mabigat. Pakiramdam ko ay nakakulong ako sa apat na hindi nakikitang pader at ngayon ay nakatayo sa isang lugar kung saan humahangin. Hapon na pagbalik sa studio ni Maya, may isang sobre sa mesa. "Ano? To?" tanong ko. "Dinala ni Marco," sagot ni Maya. "Iniwan niya kaninang umaga." Binuksan ko ang sobre. Sa loob may isang sulat kamay. Ang sulat ni Marco ay pareho pa rin maayos pero medyo matigas. "Para kay Isabel, sorry kung nasaktan kita. Kinausap ko na si Mommy. Sabi niya kung babalik ka, kakalimutan na niya ang lahat. Sana pag-isipan mo ulit. Walang kahit isang pagbanggit sa pera, walang kahit isang pagbanggit sa mga hangganan na hiningi ko." Tiniklop ko ang sulat at ibinalik sa sobre. "So?" tanong ni Maya. Ganoon pa rin siya, sagot ko. Itinuturing pa rin niya ang lahat bilang isang isyu ng pamilya, isang bagay na maaaring palampasin. Tumango si Maya. "Kung ganoon, may sagot ka na." Nang gabing iyon, hindi ako makatulog ng matagal. Naisip ko ang mga araw noong na-in-love ako kay Marco. Noon siya ay mabait, tahimik at marunong makisama. Akala ko kung sapat akong matalino at pasensyoso, magiging payapa ang lahat. Pero nagkamali ako. Ang ilang bagay habang lalo mong tinitiis, lalong binabalewala ng mga tao. Isang linggo pagkatapos dumating ang biyenan ko. Nakatayo siya sa harap ng pinto ng studio ni Maya. Naka-eleganteng damit siya at perpekto ang ayos ng buhok. Nang makita ko siya, hindi ako nagulat, pero kumabog pa rin ang dibdib ko. Tiningnan ako ni Maya mula sa loob, naghihintay ng desisyon ko. Tumango ako at binuksan ang pinto. "Mami, tuloy po kayo. Kukuha po ako ng tubig," sabi ko. Umupo ang biyenan ko sa isang silya. Tuwid ang likod, sinuri niya ang maliit na silid. "Dito ka nakatira?" "Opo." Tumikhim ang biyenan ko. Pumunta ako para maging malinaw. Yung nangyari noong nakaraan, dahil lang iyon sa galit ako. Umupo ako sa harap niya na may mga kamay sa aking mga tuhod. Nakikinig po ako. Inaamin ko may nasabi akong masasakit, patuloy niya. Pero ginawa ko iyon para sa kapakanan ng pamilya. Tiningnan ko siya nang hindi sumasagot. "Hipag mo si Lara," dagdag niya. "Kung kaya mong tumulong, dapat mong gawin." Ngumiti ako ng napakaliit. "Mami, sinabi ko na po sa inyo na hindi ko siya tutulungan gamit ang pera ko. At hindi po ako babalik kung ganoon pa rin ang lahat." Kumunot ang noo ng biyenan ko. "Talagang papalalakihin mo pa ito?" "Pinoprotektahan ko lang po ang sarili ko." Matagal akong tinitigan ng biyenan ko. Ang kanyang tingin ay hindi na kasing talas noong araw na iyon, pero hindi rin malambot. "At ano na ang plano mo?" "Nakasampa na po ang kaso," sabi ko. "Hindi niyo na po kailangang subukang kumbinsihin pa ako." Nanigas ang biyenan ko. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo siya. "Napakagahi ng ulo mo." Umalis siya nang hindi lumilingon. Sumara ang pinto at naiwan akong nakaupo sa katahimikan. Mabilis ang tibok ng puso ko, pero napakalinaw ng isip ko. Alam kong mula sa sandaling iyon, wala nang balikan. Lumabas si Maya at ipinatong ang kamay sa balikat ko. "Okay ka lang?" tumango ako. "Okay lang. At least hindi ko na niloloko ang sarili ko." Sa labas ng balkon nagsimulang umulan. Tumayo ako roon, nararamdaman ang ulan sa aking mga kamay. Malamig at nakakapresko. Alam kong sa mga darating na araw magkakaroon pa ng mga bagyo, mediation, mga pagtatalo, marahil ay mas maraming sakit. Pero alam ko rin na hindi na ako magiging babaeng yumuyuko. Nag-text ako sa mga magulang ko. "Okay lang po ako. Ginagawa ko po ang dapat kong gawin." Agad na sumagot si nanay. "Tiwala si nanay sa iyo." Sa tatlong salitang iyon, nakahanap ako ng lakas para magpatuloy. Pagkatapos ng pagdalaw ng biyenan ko, nabuhay ako sa isang mahabang katahimikan. Wala nang mga mapilit na tawag, walang mga mensahe ng pressure, walang mga taos pusong paghingi ng tawad. Ang katahimikang iyon ay hindi komportable pero kailangan. Tulad ng kapag tinanggal mo ang isang tinik sa balat at kailangan mong iwanan ang sugat sa hangin para maghilom. Bumalik ako sa trabaho pagkatapos ng halos 2 linggo. Ang opisina ay pareho, ang desk ko rin, pero ako ang nagbago. Tinanong ako ng mga kasamahan ko kung kumusta na ako at sinagot ko sila ng isang ngiti at ilang salita. Ayoko nang magsalita pa, hindi dahil sa hiya, kundi dahil hindi ko na nararamdaman ang pangangailangang ipaliwanag ang buhay ko para maintindihan ng iba. Sa oras ng tanghalian, nag-text si Maya.
Mamayang hapon darating ang summons para sa mediation. Matagal kong tinitigan ang text. Mediation. Ang salita ay parang mabait pero alam kong ito ang magiging tunay na paghaharap hindi na sa telepono o sa pamamagitan ng iba kundi harap-harapan kay Marco at sa lahat ng hindi namin nasabi. Gabi na pagbalik sa studio ni Maya muli kong inayos ang mga dokumento. Bawat papel ay nasa tamang lugar. Marriage certificate, bank statements, deed of sale ng kondo, mga dokumento ng mortgage. Nakita ko ang pangalan ni Marco sa kontrata ng kondo, ang pangalan niya lang. Noong una hindi ko ito pinansin. Nagtiwala ako. Akala ko sa pagitan ng mag-asawa hindi na kailangan maging maselan. Ngayon sa pag-iisip hindi ko sinisisi ang sarili ko, iniisip ko lang kung gaano ako naging inosente. Bukas. Kinakabahan ka ba, tanong ni Maya habang nagsasalin ng tubig. Oo, tapat kong sagot. Pero hindi ako takot. Ngumiti si Maya. Sapat na yan. Kinabukasan dumating ako sa korte ng mas maaga. Ang pasilyo ay mahaba, may mga plastik na upuan na nakahanay. Umupo ako, ipinatong ang mga kamay sa aking mga tuhod at huminga ng malalim. Nahuli si Marco kasama ang kanyang ina. Nang makita ko siya, bahagya akong yumuko bilang pagbati. Inilihis niya ang mukha ng hindi sumasagot. Tiningnan ako ni Marco. NMMIMA scoop. NMMIMA. Ang kanyang tingin ay pagod, pamilyar at kakaiba. Tinawag kami sa mediation room. Hindi malaki ang silid, may mahabang mesang kahoy at mga silyang magkaharap. Maikling ipinaliwanag ng mediator ang proseso at pagkatapos ay humarap sa akin. Ang petitioner, pinapanindigan pa rin ang hiling na hiwalayan. Opo, pinapanindigan ko po. Malinaw ang boses ko. Hindi ko tiningnan si Marco nang sabihin ko ito. Humarap ang mediator sa kanya. Ang respondent, may sasabihin ba? Tumikhim si Marco. Ayoko pong makipaghiwalay. Agad na sumingit ang kanyang ina, mas malakas ang boses. Hindi po kami sang-ayon sa pamilya. Normal lang po ang away mag-asawa. Masyado pong padalos-dalos ang manugang ko. Nanatili akong tuwid, hindi sumisingit. Naghintay akong tanungin. Mrs. Isabel Garcia, sabi ng mediator. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano ang pinagmulan ng problema? Tumango ako. Matagal na po kaming may problema. Hindi po ako nirerespeto sa aming pagsasama. Pinapakialaman po ang aking mga usaping pinansyal at tinatakot na hihiwalayan kung hindi ko susundin ang kagustuhan ng kanyang pamilya. Hinampas ng biyenan ko ang mesa. Paninirang puri. Nagpayo lang ako. Humarap ako sa kanya sa unang pagkakataon. Tiningnan ko siya ng diretsahan. Ang boses ko ay kalmado. Mami, ang sabihing hihiwalayan ako kung hindi ko ibibigay ang pera ay hindi po pagpapayo. Nanahimik ang silid ng ilang segundo. Ibinaba ni Marco ang kanyang ulo. Ang mediator ay may isinulat at muling nagtanong. Mr. Marco Lopez, mayroon po ba kayong sasabihin tungkol dito? Nag-alinlangan si Marco. Noong mga sandaling iyon, totoo po na medyo matatapang ang nasabi ng pamilya ko, pero sinabihan ko na po si Mami na huwag nang mamilit. Ngumiti ako ng bahagya. Pagkatapos na pong umalis ako ng bahay. Habang nasa bahay pa ako, wala po kayong sinabing ganoon. Nanahimik si Marco. Sa mediation room, ang katahimikang iyon ay hindi na isang ligtas na opsyon kundi isang patunay ng pag-iwas. Bumuntong hininga ang mediator at sa neutral na tono sinabi, ang mediation ay gagana lang kung may good faith ang parehong panig. Mrs. Garcia, kung mangangako si Mr. Lopez na magbabago, handa po ba kayong pag-isipan ulit? Nag-isip ako ng ilang segundo at sumagot, kung mga salita lang po, hindi na. Masyado na po akong maraming pagkakataong ibinigay. Biglang nagsalita ang biyenan ko kay Marco. Magsalita ka. Tiningnan ako ni Marco. Sa kanyang mga mata, may malinaw na pagkalito. Isabel, please bigyan mo pa ako ng konting panahon. Tiningnan ko siya ng matagal. Sa sandaling iyon, nakita ko ulit ang lalaking minsan kong minahal. Pero nakita ko rin ng malinaw ang lalaking hindi sapat ang lakas para protektahan ang kanyang asawa. Binigyan kita ng 7 taon, sabi ko. Kung bibigyan pa kita ng panahon, babalik lang ako sa pagiging taong naghihintay at ayoko na. Natapos ang mediation ng walang kasunduan. Sinabihan kami ng mediator na ang kaso ay aakyat na sa korte para sa paglilitis. Nang tumayo ako, medyo nanginginig ang mga binti ko, pero matatag akong naglakad. Paglabas ng silid, hinawakan ng biyenan ko ang braso ni Marco at may mabilis na sinabi sa kanya. Hindi ko narinig at hindi ko na kailangang marinig. Hinihintay ako ni Maya sa pasilyo. Nang makita niya akong lumabas, pabulong siyang nagtanong. Okay ka lang? Tumango ako. Tapos na. Lumabas kami ng korte. Sa labas, mainit ang sikat ng araw. Huminto ako sandali at napansin kong basa ang likod ko sa pawis. Pero hindi iyon pawis ng takot kundi pawis ng pagharap.
Gabi na tumawag si Marco. Sinagot ko, talaga bang hindi ka nababalik, tanong niya sa pagod na boses. Alam mo na ang sagot. Natatakot akong mawala ka. Ipinikit ko ang mga mata. Huli na ang mga salitang iyon. Noong umiiyak akong mag-isa, hindi ka natakot, sabi ko. Ngayon lang na umalis ako. Saka ka natakot. Hindi siya sumagot. Nagpatuloy ako sa mahinahong boses. Hindi ako nagtatanim ng sama ng loob, Marco. Pero hindi ko na kayang manatili sa isang kasal kung saan kailangan kong protektahan ang sarili ko mula sa pamilya mo. Lilipat tayo, mabilis niyang sabi. Maghahanap tayo ng bahay na malayo kay Mommy. Nanahimik ako. Ngayon mo lang yan sinabi. Sabi ko yan para sa iyo. Hindi, sagot ko. Sinasabi mo yan para sa sarili mo, hindi dahil naiintindihan mo ang problema. Anong pinagkaiba, tanong niya. Malaki, sabi ko. Kung babalik ako kapag may dumating na ibang problema, mauulit lang ang lahat. Naputol ang tawag. Ibinaba ko ang cellphone. Mabigat ang puso ko pero hindi na ako nalilito. Sa mga sumunod na araw, tinawagan ng biyenan ko ang mga magulang ko. Ikinuwento sa akin ni nanay pagkatapos. Malungkot ang kanyang boses pero hindi niya ako sinisi. Kung ano-ano ang sinabi ng biyenan mo, pero isa lang ang sinabi ko sa kanya, ang anak ko hindi nakikisama lang. Nagtatrabaho siya at kumikita sa sarili niyang pagsisikap. Kung hindi siya nirerespeto sa bahay ninyo, ibalik niyo na lang sa amin. Nang marinig ko ang mga salita ni nanay, umiyak ako, hindi sa sakit kundi dahil alam kong hindi ako nag-iisa. Isang araw nakatanggap ako ng text mula kay Lara. Isang linya lang. Ate, worth it ba talaga na umabot tayo sa ganito? Tiningnan ko ang screen, nag-isip sandali at sumagot. Kung worth it o hindi, hindi mo malalaman kung hindi mo ilalagay ang sarili mo sa posisyon ko. Hindi na sumagot si Lara. Nagsimula akong maghanap ng apartment na titirhan ko mag-isa. Hindi ako maaaring manatili sa bahay ni Maya magpakailanman. Kailangan ko ng sarili kong espasyo kahit maliit. Isang studio na medyo malayo sa sentro, maaraw at tahimik. Sa araw ng paglipat, iilang kahon lang ang dala ko. Tumayo ako sa gitna ng walang laman na silid at naramdaman kong blanko rin ang puso ko, pero isang blankong espasyo na maaaring punan ng mga bagong bagay. Nang gabing iyon, umupo ako sa sahig na kasandal sa pader at binuksan ang cellphone para tingnan ang mga lumang litrato, mga litrato ng kasal, ng mga biyahe ng pamilya. Hindi ko binura, pinatay ko lang ang screen. Hindi ko itatanggi ang nakaraan pero hindi ko na rin ito papasanin. Nag-text ako kay Maya. Nakalipat na ako, agad na sumagot si Maya. Congrats. Ngumiti ako. Sa unang pagkakataon, ang salitang congrats na may kaugnayan sa hiwalayan ko ay hindi mapait. Sa labas, sumisindi na ang mga ilaw ng lungsod. Tumayo ako sa tabi ng bintana at pinagmasdan ang trapiko sa ibaba. Mas kalmado ang puso ko kaysa sa inaasahan ko. Alam kong may korte pa, may mga argumento, may mga kritisismo. Pero alam ko rin na nagawa ko na ang pinakamahirap na hakbang. Ang tapang na pumanig sa sarili ko. Sa bagong studio, amoy lumang pintura at maalikabok na kahoy. Gabi na pagpatay ko ng ilaw, malinaw na naririnig ang ingay ng mga sasakyan sa kalye. Hindi nakakainis pero sapat na para ipaalala sa akin na hindi na ako nagtatago sa likod ng pader ng isang pamilyang hindi sa akin kundi nabubuhay sa gitna ng lungsod na ito. Humiga ako at tumingin sa kisame. Nang ipatong ko ang kamay sa dibdib, naramdaman kong kumakalma ang puso ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ko kailangang mag-alala sa paggising ng maaga para maghanda ng almusal para sa iba o sa mood ng biyenan ko o kung kailangan ng pera ng hipag ko o kung hindi komportable ang asawa ko sa isang bagay. Sa pag-iisip, umiyak na naman ako, pero ibang iyak. Wala nang bumabara sa lalamunan ko. Kinabukasan, maaga akong gumising, nagtimpla ng kape at kumain ng mag-isa. Habang pinapanood ang sikat ng araw na pumapasok sa maliit na bintana, naramdaman kong gumaan ang puso ko. Para hindi isipin ang korte, nag-focus ako sa trabaho. Pero tanghali na tumawag si Maya. Nag-send na ang abogado ng kabilang panig ng sagot nila sa demand. Hinigpitan ko ang hawak sa cellphone. Anong sabi? Hindi sila sang-ayon sa hiwalayan. May feelings pa raw si Marco at humihingi ng mas maraming panahon para magkaayos. Ngumiti ako ng bahagya. Inaasahan ko na. At ang biyenan, tanong ko. Nagsabi na ang manugang daw ay isang taong walang galang at sakim na sinira ang pamilya dahil sa pera. Nanahimik ako. Ang mga salitang iyon ay hindi na banyaga. Iyon din ang sinabi ng biyenan ko sa akin ng harapan, ngayon lang ay nakasulat na sa papel na may opisyal na selyo. Paglabas ko ng trabaho, hinihintay ako ni Marco sa pinto. Mas payat siya, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Gusto ko lang sanang makipag-usap, mahinang sagot ni Marco. Napag-usapan na natin ang lahat. Di ba? Hindi pa mabilis niyang sabi. Tumingin ako sa paligid.
Maraming kasamahan ang dumadaan na may mausisang tingin. Itinuro ko ang isang coffee shop sa kabilang kalye. 5 minuto. Umupo kami ng magkaharap. Nan, ibinaba ni Marco ang kanyang ulo. Ayokong makipaghiwalay. Pero sinabi mo na yan, sagot ko. Mula sa sarili mong bibig. Galit lang ako noon dahilan ni Marco. Alam mo namang hindi ko yun sineseryoso. Hindi, sabi ko. Alam ko. Seryoso ka noong sinabi mo yon. Nag-angat siya ng tingin at tiningnan ako. Sa kanyang mga mata, may halong pagsusumamo at kawalan ng magawa. Hindi sanay si Mommy na may kumukontra sa kanya. Noong umalis ka, dinamdam niya ng husto. Ngumiti ako ng malungkot. Si Mommy mo lang ang sinasabi mo. Paano naman ako lilipat tayo, sabi niya. Maghahanap ako ng bahay. Humiling ako. Huli na para sabihin yan. Better late than never, apuradong sabi ni Marco. Ang pagiging huli ay nangangahulugang sinasabi mo yan dahil takot kang mawala ako, sagot ko. Hindi dahil naiintindihan mo kung gaano ako nahirapan. Nanahimik siya. Marco, patuloy ko sa mahinahong boses. Kung noong araw na sinabi ng nanay mo na maghiwalay na lang kami kung hindi ko ibibigay ang pera, sumingit ka at sinabing pera yan ng asawa ko. Walang sinumang may karapatang hingin yan. Ngayon, iba sana ang sitwasyon. Sorry, mahina niyang sabi. Tiningnan ko siya ng matagal at tumayo. Ang isang sorry ay hindi kayang baguhin ang nakaraan. Lumabas ako ng coffee shop. Hindi sumunod si Marco. Pagbalik sa studio, tumawag si nanay. Mahina ang kanyang boses. Okay ka lang ba? Okay lang po, nay. Sabi ng tatay mo mahirap daw ang kabilang panig. Alam ko po. Huwag kang matakot, sabi ni nanay. Nandito lang kami ni tatay mo. Nang marinig iyon, humagulhol ako. Mahigit 30 na ako, isang adult. Pero noong sinabi ni nanay nandito lang kami ni tatay mo, lahat ng depensa ko ay gumuho. Weekend na umuwi ako sa probinsya. Hinihintay ako ni tatay sa terminal. Mukha siyang mas matanda kaysa dati. Papauwi, wala siyang masyadong sinabi. Isang nandito ka na lang. Ang hapunan ng gabing iyon ay napakasimple. Hinihimay ni nanay ang isda para sa akin at sinabing kumain ka ng marami. Pumayat ka na naman. Ibinaba ni tatay ang kanyang pinggan at tiningnan ako. Nakapagdesisyon ka na ba? Opo. Hindi ka nagsisisi? Hanggang ngayon po hindi. Tumango si tatay. Mahinahon ang kanyang boses. Ang hiwalayan ay hindi isang kabiguan. Ang kabiguan ay ang mabuhay sa isang maling buhay at walang tapang na ayusin ito. Tiningnan ko si tatay. Gabi na tumawag si Lara. Medyo nagulat ako pero sinagot ko. Ate, maingat na, sabi ni Lara. Sorry. Saan ka nagsosorry, tanong ko. Sa sinabi ko noon, sagot ni Lara. Hindi ko pinag-isipan. Nanahimik ako ng ilang segundo. Hindi mo kailangang mag-sorry sa akin. Marahil ay sinabi mo lang ang narinig mo. Pero naisip ko sumosobra na si Mommy, mahinang sabi ni Lara. Noong sinubukan ko siyang pigilan, nagalit siya sa akin. Bumuntong hininga ako. Lara, hindi kita sinisisi. Pero hindi na rin ako babalik. Sana maintindihan mo. Wala nang sinabi si Lara, isang opo lang. Pagbaba ko, gumaan ng kaunti ang pakiramdam ko. Hindi dahil pinatawad ako, kundi dahil sa wakas may isang tao mula sa kabilang panig na nagsabi ng isang bagay na tama. Nang sumunod na linggo, opisyal na dumating ang summons para sa korte. Binasa ko ng mabuti ang bawat linya. Hindi na malayo ang petsa. Sinabihan ako ni Maya na maghanda na maaaring maging mahirap ang kabilang panig sa usaping pinansyal. Tulad ng inaasahan, hiniling ni Marco, nahatiin sa gitna ang lahat kasama na ang bonus na natanggap ko. Ang argumento niya ay kinita iyon sa loob ng kasal. Hindi ako nagulat. Nasaktan lang ako. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa malamig na kalkulasyong iyon. Lalo siyang lumalayo. Sabi ni Maya. Oo, sagot ko, pero mas mabuti na yon. Wala na akong inaasahan. Isang hapon pumunta ang biyenan ko sa studio ko. Nakatayo siya sa harap ng pinto. Mukha siyang pagod pero matalim pa rin ang tingin. Paano mo nagawa ito, bigla niyang tanong. Hindi ko binuksan ng buo ang pinto. Nanatili ako sa may pinto. Wala po akong ginawa, Mommy. Umalis lang po ako. Sinira mo ang pamilya namin, ungol niya. Ang pamilyang ito ay sira na mula pa noong hindi ako nirerespeto bilang miyembro nito, sagot ko. Bastos, sigaw niya. Tiningnan ko siya at sa kalmadong boses sinabi, Mommy, kung pumunta po kayo dito para pagalitan ako, isasara ko na po ang pinto. Natigilan ang biyenan ko. Marahil ay hindi niya inaasahan na ganoon ko siya kakausapin. Akala mo ba nanalo ka na, sabi niya. Sa korte, hindi mo makukuha ang gusto mo. Tumango ako. Hindi ko kailangang manalo. Gusto ko lang maging malaya. Nanatili sandali ang biyenan ko at pagkatapos ay tumalikod.
Ang kanyang likod ay mukhang mas kuba kaysa sa dati. Nang gabing iyon, hindi ako mapakali sa kama. Naisip ko ang biyenan ko. Naging manugang din siya noon, at marahil ay marami ring tiniis. Hindi ko siya kinamumuhian, hindi ko lang kayang patuloy na isakripisyo ang sarili ko para mapakalma ang kanyang mga insecurities. Malapit na ang araw ng paglilitis. Inihanda ko ang damit at mga dokumento. Nang tumingin ako sa salamin, nakita ko ang isang babaeng pagod pero hindi na nag-aalinlangan. Alam ko kung saan ako pupunta. Nag-text ako kay Maya. Ano man ang mangyari, hindi na ako babalik. Sumagot si Maya. Sapat na yan. Ibinaba ko ang cellphone at pinatay ang ilaw. Sa labas patuloy pa rin ang daloy ng mga sasakyan. Pabulong kong sinabi sa sarili ko, magiging okay ako. Ang gabi bago ang paglilitis, halos hindi ako nakatulog. Ang maliit na studio ay tahimik at tanging ang regular na tiktak ng orasan sa pader ang naririnig. Nakahiga ako, nakabukas ang mga mata at nakatingin sa kisame. Ang isip ko ay hindi puno ng takot kundi ng isang kakaibang damdamin. Kaba, hindi dahil sa takot na matalo kundi dahil bukas ang magiging turning point. Pagkatapos ng bukas, anuman ang mangyari, hindi na ako nasa isang alanganing sitwasyon. Gumising ako ng napakaaga. Dahan-dahan akong uminom ng isang tasang matapang na kape. Pumili ako ng simpleng damit, puting blouse, itim na pantalon, flat shoes. Hindi para magmukhang mahina o malakas, gusto ko lang maging sarili ko. Sinundo ako ni Maya. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at tumango. Handa ka na? Sa simpleng tanong na iyon, naramdaman kong tumibay ang aking determinasyon. Sa harap ng gusali ng korte, nandoon na si Marco kasama ang kanyang ina. Ang biyenan ko ay nakaitim at seryoso ang mukha. Iba si Marco. Kitang-kita ang pagod na may bahagyang nakayukong balikat. Nang makita ko silang magkasama, bigla kong naalala ang mga araw na nakatayo ako sa likod ni Marco, tahimik na naghihintay habang kinakausap niya ang kanyang ina. Sinasabi sa sarili ko na kailangan ko lang magtiis ng kaunti pa. Sa pag-iisip, parang isang kuwento na iyon na malayo na sa akin. Pumasok kami sa courtroom. Ang kapaligiran ay solemne. Umupo ako ng tuwid ang likod at maayos na nakapatong ang mga kamay sa mesa. Nang tanungin ng hukom ang aking personal na impormasyon, malinaw kong sinagot salita sa bawat salita. Nang dumating ang oras para sa mga argumento, tumayo ang abogado ni Marco. Nagsalita siya tungkol sa bigkis ng kasal na hindi naman ganoon kalala ang problema, na may kagustuhan pa ring magkaayos. Nakinig ako ng walang reaksyon. Mga salitang narinig ko na ng maraming beses ngayon lang ay sinasabi sa mas formal na tono. At pagkatapos napunta sila sa usaping pinansyal. Iminungkahi ng abogado ni Marco na hatiin sa gitna ang lahat ng ari-ariang naipundar sa loob ng kasal. Kasama roon ang bonus na natanggap ko. Narinig ko iyon at bahagyang sumikip ang dibdib ko, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa malamig na legalidad na iyon. Nang ako na ang pagkakataon, tumayo si Maya. Ang kanyang boses ay malinaw at matalas. Ipinresinta niya ang aking kontrata sa trabaho, ang bonus award letter at mga bank statement na nagpapatunay na iyon ay personal income mula sa individual performance na pumasok sa isang account na nakapangalan sa akin. Nagsalita siya tungkol sa kung paano ako tinakot at pinilit na hihiwalayan kung hindi ko ibibigay ang pera. Bawat salitang sinasabi niya ay parang muling pagdinig sa aking buhay, pero ngayon hindi na ako nag-iisa. Humarap sa akin ang hukom. Mrs. Isabel Garcia, mayroon po ba kayong idadagdag? Tumayo ako. Ang pakiramdam sa sandaling iyon ay napakalinaw. Mabilis ang tibok ng puso ko. Pero malinaw ang isip ko. Your Honor, sabi ko, hindi po ako humihiling ng hatian sa aming mga common properties. Ang nais ko lang po ay makipaghiwalay at maprotektahan ang aking exclusive properties. Sinubukan ko pong iligtas ang aming kasal ng ilang beses, pero hindi ko na po kayang mabuhay sa isang relasyon kung saan hindi ako nirerespeto. Biglang tumayo ang biyenan ko. Kasungalingan. Gawa-gawa lang na kuwento yan. Ano bang hiningi namin sa kanya? Pukpok ng hukom sa gavel para sa kaayusan. Tiningnan ko ang biyenan ko. Ngayon hindi na ako natatakot, awa na lang awa, dahil ang babaeng ito ay sanay na kontrolin ang lahat sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan bilang ina na hindi na niya nakikilala ang mga hangganan. Sandaling sinuspinde ang paglilitis para subukang magkaroon ng kasunduan. Umupo ako. Malamig ang mga kamay ko. Hinawakan ito ni Maya ng marahan. Kalma lang. Ang oras ng paghihintay ay hindi mahaba pero sapat para pag-isipan ang lahat. Tiningnan ko si Marco. Nakaupo siyang lubos na nakayuko. Naisip ko kung ngayon tatayo siya at sasabihing pera yan ng asawa ko, hindi ko na pag-aawayan. Mag-aalinlangan kaya ako? Dumating ang sagot ng napakabilis. Hindi. Hindi dahil matigas ako, kundi dahil malayo na ang narating ng lahat. Bumalik ang korte at binasa ng hukom ang desisyon. Pinakinggan ko ng mabuti ang bawat salita.
Pinagbigyan ang petisyon para sa diborsyo. Ibinasura ang hiling na hatiin ang aking personal na bonus. Ang iba pang common properties ay aayusin ayon sa batas, ngunit dahil nakapangalan kay Marco ang kondo at hindi ako humiling ng hatian, kinikilala at itinatala ang kagustuhang iyon. Nang pumukpok ang gavel sa huling pagkakataon, nanatili akong nakaupo ng ilang segundo, hindi dahil hindi ko naintindihan kundi dahil kailangan ko ng oras para damhin ang pakiramdam. Diborsyada na ako. Hindi gaanong masakit ang dalawang salitang iyon tulad ng inaasahan ko. Para kang nagtanggal ng damit na masyadong masikip at biglang gumaan ang iyong mga balikat, biglang tumayo ang biyenan ko. Namumutla siya. Tiningnan niya ako. Sa kanyang mga mata may halong galit at pagkalito. Si Marco ay nanatiling nakaupo. Hindi gumagalaw. Tumayo ako, yumuko sa hukom at tumalikod. Hindi na ako lumingon pa. Alam kong kung lilingon ako makikita ko ulit ang minsan kong minahal at pinaglaanan ng pag-asa. Ayoko nang mag-alinlangan pa. Sa labas ng korte matindi ang sikat ng araw sa mga hagdanan. Bumuntong hininga si Maya. Tapos na. Tumango ako. Medyo nanginginig ang mga binti ko. Pero magaan ang puso ko. Gaan na pakiramdam ko ay mas malalim na akong makahinga kaysa dati. Tinawag ako ni Marco. Lumingon ako. Huminto ako ilang hakbang mula sa kanya. Isabel, sabi niya sa magaspang na boses. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Tiningnan ko siya ng matagal at walang panunumbat na sinabi, hindi ko rin alam pero hindi ako nagsisisi. Nawala ka sa akin, sabi niya. Nawala ako sa iyo noong nanahimik ka, sagot ko. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Ang kanyang ina sa likod niya ay walang sinabi. Tumalikod na ako. Hapon na pagbalik sa studio. Umupo ako sa sahig na kasandal sa pader. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hinayaan ko ang sarili kong umiyak. Hindi sa sakit kundi sa paglaya. Dumaloy ang mainit na luha at natuyo. Pinunasan ko ang aking mukha, tumayo at binuksan ang bintana. Pumasok ang hangin, dala ang alikabok ng lungsod at amoy ng araw. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang mga magulang ko. Tapos na po, sabi ko. Nanahimik sandali si nanay at pagkatapos ay nagtanong, okay ka lang ba? Okay po. Mahinang sinabi ni tatay, umuwi ka muna dito ng ilang araw para makapagpahinga. Opo. Ibinaba ko ang tawag. Tiningnan ko ang maliit na silid. Nalaman kong mula ngayon hindi na ako asawa ng kung sino, pero anak pa rin ako ng mga magulang ko. Ako pa rin ang sarili ko at mayroon akong buong buhay para mabuhay ayon sa aking pinili. Nag-text ako kay Maya. Salamat. Sumagot si Maya. Nagawa mo yan ng mag-isa. Ngumiti ako. Nang gabing iyon natulog ako ng mahimbing. Walang panaginip. Hindi ako nagising na nagugulat. Isang payapang tulog lang, isang bagay na matagal ko nang nawala. Pagkatapos ng paglilitis tulad ng sinabi ni tatay, umuwi ako sa Batangas. Ang bus ng hapon ay tila mas mabagal kaysa sa dati. Siguro ang mood ko ang nagparamdam na ang pamilyar na daan ay biglang humaba. Isinandal ko ang ulo sa bintana, pinapanood ang mga puno sa gilid ng daan na dumadaan at naramdaman ko ang isang pakiramdam ng kawalan pero hindi ng pagkalito. Ang kawalan na iyon ay parang isang bahay na inalisan ng lahat ng lumang kasangkapan. May alikabok pa at kalat pero handa nang ayusin ulit. Hinihintay ako ni nanay sa pinto. Nang makita niya akong bumaba ng bus, walang tanong-tanong hinawakan niya lang ang kamay ko at dinala ako pauwi. Ang kanyang kamay ay tuyo at mainit at bahagyang nanginginig. Alam kong siya rin ay nagpipigil ng pag-aalala sa mga nakaraang buwan. Kain na tayo, sabi niya. Hinihintay ka na ng tatay mo. Ang hapunan ng gabing iyon ay walang espesyal. Sinigang pritong isda at atsara, pero kumain ako ng may gana. Si tatay na nakaupo sa tapat ay paminsan-minsang naglalagay ng isang piraso ng karne sa aking plato nang walang imik. Nang ibaba ko ang mga kubyertos, sa wakas ay nagtanong siya, tapos na ba ang lahat? Opo. Wala nang mang-iistorbo sa iyo? Wala na po. Dahan-dahang tumango si tatay. Kung ganoon mabuti. Sa dalawang salitang iyon naramdaman kong natanggalan ako ng isang malaking pabigat. Hindi ko kailangan ng papuri o pagtatanggol mula sa kahit kanino. Ang maintindihan at pagkatiwalaan lang ako ng mga magulang ko, sapat na iyon. Sa mga sumunod na araw, tinulungan ko si nanay sa kusina. Sumama ako kay tatay sa hardin para magbunot ng damo at magdilig ng gulay. Maaga akong gumigising tuwing umaga. Nilalanghap ang sariwang hangin. Pinapakinggan ang tilaok ng mga manok at ang tahol ng mga aso. Ang mga tunog na dati ay parang walang halaga ngayon ay nag-aangkla sa akin sa realidad. Ipinapaalala nila sa akin na ang buhay ay hindi lang umiikot sa isang bigong kasal. Dumating ang mga kapitbahay. Ang iba ay tapat na nagtatanong sa aking kalagayan, ang iba ay dahil sa tsismis at ang iba ay nagbibigay ng mga komento na may halong awa at kritisismo. Ngumingiti lang si nanay at maikling sinasabi,
Naayos na ng anak namin ang mga problema niya. Nanahimik si tatay. Ang kanyang katahimikan ay isang panangga. Sa likod ni tatay naramdaman kong protektado ako tulad noong bata pa ako. Isang hapon tumawag si Marco. Nakita ko ang pangalan niya sa screen at pagkatapos ng ilang segundong pag-aalinlangan sinagot ko. Nasa probinsya ka ba, tanong niya. Oo. May sasabihin lang ako. Ano, nanahimik siya sandali at pagkatapos ay nagsalita. Sorry sa lahat. Hindi ako sumagot agad. Sa kabilang linya naririnig ko ang ingay ng kalsada kung nasaan siya at napakahinang buntong hininga niya. Hindi ako nagtatanim ng sama ng loob, sabi ko, pero hindi na rin ako babalik. Alam ko malungkot na sagot ni Marco. Gusto ko lang malaman mo. Nagsisisi ako. Ipinikit ko ang mga mata. Siguro kung mas maaga dumating ang mga salitang iyon, iba sana ang nangyari. Pero ngayon isa na lang silang huling piraso. Mag-ingat ka, sabi ko. Ibababa ko na. Pagkatapos kong ibaba ang tawag, matagal akong nakaupo sa katahimikan. Hindi ako nakaramdam ng sakit o ganap na paglaya, isang pakiramdam lang ng kapayapaan tulad ng kapag nagpaalam ka sa isang kakilala na aalis na sa buhay mo. Alam kong sa mga alaala ko na lang siya muling matatagpuan. Nang gabing iyon nag-text si Maya. Hindi na mag-aapela ang panig ni Marco. Nabasa ko ang mensahe at bumuntong hininga ng malalim. Tapos na talaga. Wala ng mga legal na gusot o paghihintay ng mga dokumento. Naresolba ang lahat sa mas malinis na paraan kaysa sa inaasahan ko. Bumalik ako sa Maynila pagkatapos ng isang linggo. Ang maliit na studio ay tahimik pa rin at ang sikat ng araw sa hapon ay nagpapaliwanag sa sahig. Inayos ko ulit ang aking mga gamit, naglagay ng bagong kurtina at bumili ng isang maliit na paso para sa bintana. Ang mga maliliit na bagay na iyon ay nagparamdam sa akin na hindi ako pansamantalang nandito kundi talagang nagsisimula na ng ibang buhay. Bumalik ako sa trabaho na may bagong pananaw. Tinawag ako ng aking boss para pag-usapan ang isang bagong proyekto, binigyan ako ng mas maraming responsibilidad. Tiningnan niya ako at biglang nagtanong, "Okay ka lang ba?" "Opo, okay lang po." Tumango siya. "Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang." Iyon lang. Nagpasalamat ako sa kanya. Hindi para sa espesyal na pagtrato kundi sa pagtrato sa akin bilang isang adult na may karapatang managot sa sarili niyang buhay. Isang tanghali nakatanggap ako ng mensahe mula kay Lara. Sa pagkakataong ito mas mahaba, "Ate, sorry talaga sa lahat ng nangyari. Hindi ko masyadong kinakausap si Mommy pero sa tingin ko wala ka namang kasalanan. Sana okay ka lang." Binasa ko ito ng ilang beses at sumagot, "Salamat. Sana okay ka rin." Wala nang kasunod na mensahe pero alam kong kahit sa pagitan lang namin ni Lara hindi na kasing tensyonado ng dati ang mga bagay. Isang weekend ng gabi umupo akong mag-isa sa aking silid at muling binuksan ang aking bank account. Nandoon pa rin ang bonus. Nagpasya akong gamitin ang isang bahagi para bayaran ang utang ng aking mga magulang at inipon ang natitira hindi para patunayan ang anuman kundi para ipaalala sa sarili ko na kaya kong alagaan ang sarili ko nang hindi isinasakripisyo ang aking dignidad para sa seguridad. Bumili ako ng isang bagong kwaderno at sa unang pahina isinulat ko, "Magsimulang muli." Hindi ito isang engrandeng pangako, simpleng pagsisimula lang araw-araw. May mga gabi pa ring napapanaginipan ko ang dating bahay, ang hapagkainan, ang boses ng biyenan ko na tumatawag sa akin, si Marco, na nagsasalita. Nagigising akong mabilis ang tibok ng puso pero agad kong napagtatanto na mga alaala na lang iyon na sinusubukang umalis. Hindi ko sila hinahabol o tinataboy, hinahayaan ko lang silang dumaloy. Minsan nagkasalubong kami ni Marco sa kalye. Kasama niya ang isang kaibigan. Nang makita niya ako, huminto siya at tumango. Tumango rin ako pero wala nang usapan. Maikli ang sandali pero sapat para malaman kong nalampasan ko na talaga siya. Tinawagan ko si nanay para sabihing okay ako na maayos ang trabaho. Ngumiti si nanay. Kung ganoon panatag na si nanay. "Mag-ingat ka. Kayo rin po." "Oo. Kung may oras ka, umuwi ka." Ibinaba ko ang tawag. Tumayo ako sa tabi ng bintana at pinanood ang mga ilaw ng lungsod na sumisindi. Ang mga tao ay abala pa rin, bawat isa ay may sariling kwento. Ang sa akin ay lumipat na sa isang bagong kabanata. Hindi ito engrande o maingay pero isang kabanata na may karapatan akong isulat sa sarili kong paraan. Alam kong sa hinaharap mayroon pa ring mga hamon, mga prejudice, kalungkutan at mga sandali ng kahinaan. Pero alam ko rin na may sapat na akong tapang para harapin ang mga ito. Hindi na ako takot na magsimula muli sa aking edad dahil naintindihan ko na ang pagsisimula muli ay hindi isang pagkawala kundi isang uri ng katapangan. Isinara ko ang kwaderno, pinatay ang ilaw at humiga. Sa labas gising pa ang lungsod at hinayaan ko ang sarili kong magpahinga para mabuhay ulit bukas, hindi na sa papel ng asawa ng kung sino kundi bilang ako lang. Ang buhay ko pagkatapos ng diborsyo ay hindi kasing ingay ng inaakala ng mga tao.
Walang dramatikong pagbagsak o nakasisilaw na pagbabago, dahan-dahan lang na lumilipas ang mga araw. Tulad ng pagkatapos ng isang malakas na bagyo kung kailan magulo pa ang lahat pero wala nang kidlat sa kalangitan. Pumapasok ako sa trabaho, umuuwi sa studio, nagluluto, naglilinis, nagbabasa at natutulog ng mas maaga kaysa dati. Lahat ay napakasimple na minsan ay nagugulat ako. Ang mamuhay ng mag-isa ay hindi pala nakakatakot. Nang buwan na iyon, nagsimula ang isang bagong proyekto sa kumpanya at ako ang ginawang team lead. Malaki ang pressure pero mas nakakapag-concentrate ako kaysa dati. Wala nang mga tawag mula sa biyenan ko sa kalagitnaan ng araw, walang mga banayad na mensahe ng pressure tungkol sa pera, walang pag-aalala kung paano ihanda ang hapunan para magustuhan niya. Kailangan ko lang gawin ng maayos ang trabaho ko at kaya ko. Isang hapon tinawag ako ng boss ko sa kanyang opisina. Tiningnan niya ako at biglang sinabi, "Alam kong pinagdaanan mo ang isang mahirap na personal na sitwasyon pero alam ko rin na hindi bumaba ang performance mo." "Opo," sagot ko, nang walang paliwanag. "Kung handa ka na, gusto kitang irekomenda para sa isang mas mataas na project management position." Natigilan ako, hindi dahil sa ambisyon kundi dahil hindi ko inaasahan na sa pagbitaw sa isang bagay na pinaglaanan ko ng napakalaking enerhiya, may ibang mga pinto na tahimik na magbubukas. "Kailangan ko po ng panahon para pag-isipan," sabi ko. "Sige," tumango siya. "Pero tiwala ako sa iyo." Nang gabing iyon, tinawagan ko si Maya. Natawa siya nang marinig iyon. "Kita mo, hindi ka ipapahamak ng buhay. Dati lang ikaw mismo ang nakatali sa sarili mo." Natawa ako kasama niya, pero sa loob-loob ko alam kong hindi. Dahil hindi ako ipapahamak ng buhay, kundi dahil hindi na ako umaasa, napayagan ako ng iba na mabuhay ng maayos. Weekend na umuwi ako sa probinsya. Si nanay nang makita ako agad na nagtanong, "Kumakain ka ba ng maayos?" "Opo." "Natutulog ka ba ng maayos?" "Opo." Tumango si nanay habang tinitingnan ako. "Medyo tumaba ka sa mukha." Si tatay sa tabi niya umiinom ng tsaa at dahan-dahang sinabi, "Kung mapagod ka diyan, umuwi ka. Laging bukas ang bahay." Ngumiti ako. "Opo." Hapon na lumabas ako sa hardin kasama si tatay. Itinuro niya ang mga gulay na itinanim ko at sinabi, "Lahat ay nangangailangan ng panahon. Kung masyado kang magmamadali, hindi mag-uugat." Alam kong hindi lang tungkol sa gulay ang sinasabi ni tatay. Isa pang gabi, habang nagluluto ako, tumunog ang cellphone. Lumabas ang numero ng biyenan ko. Matagal ko itong tinitigan. Mula noong paglilitis, hindi na siya nakipag-ugnayan sa akin. Nag-alinlangan ako ng ilang segundo at sinagot, "Hello po, Isabel." Ang kanyang boses ay mas magaspang kaysa dati. "May sasabihin ako sa iyo." Tahimik akong naghintay. Alam kong sa puntong ito, anuman ang sabihin ko, huli na patuloy niya. "Pero gusto ko pa ring sabihin sa iyo, sorry." Nagulat akong marinig ang salitang sorry mula sa kanya. Hindi ako nakaramdam ng agarang ginhawa o matinding emosyon, isang payapang pakiramdam lang, tulad ng pagdinig sa tunog ng ulan pagkatapos ng mahabang tagtuyot. "Hindi ako marunong magsalita ng malumanay," patuloy niya. "Sanay akong mag-utos. Akala ko iyon ang pinakamabuti para sa pamilya, pero hindi kita naisip." Huminga ako ng malalim. "Sabi ni Marco, hindi ka na raw nagsasalita lately," sabi niya. Alam kong pinalala ko ang lahat. Hindi ako sumagot agad. Naisip ko ang mga taong magkasama kami, ang mga sandaling tiniis ko, ang mga luhang nilunok ko. At napakabagal kong sinabi, "Hindi na po ako nagtatanim ng sama ng loob, mami, pero hindi na rin po ako babalik. Sana maintindihan niyo." Matagal siyang nanahimik at pagkatapos sa mahinang boses sinabi na, "Iintindihan ko." Naputol ang tawag. Ibinaba ko ang cellphone. Medyo nanginginig ang kamay ko, hindi dahil sa emosyon kundi dahil napagtanto kong ang ilang paghingi ng tawad ay hindi dumarating para sa pagkakasundo kundi para sa isang pagtatapos. At sapat na iyon. Ilang araw pagkatapos, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Marco. Isang linya lang. "Tinawagan ka ba ni mami?" Sumagot ako, "Oo." "Mabuti naman at nasabi niya sa iyo." Wala nang kasunod na mensahe, hindi dahil malamig ako kundi dahil lahat sa pagitan namin ay tapos na. Nang sumunod na buwan, na-promote ako. Dinala ako ni Maya para mag-celebrate. Nakaupo sa restaurant, tiningnan niya ako at sinabi, "Ano ang pakiramdam mo ngayon?" Nag-isip ako sandali. Hindi ako sobrang saya, pero payapa ako. Tumango si Maya. Ang kapayapaan ang pinakamahal na bagay sa lahat. Nang gabing iyon, pagbalik sa studio, inayos ko ang aparador. Itinapon ko ang mga damit na matagal ko nang hindi sinusuot, mga bagay na nakakabit sa isang nakaraang panahon. Iniwan ko lang ang mga nagpaparamdam sa akin ng komportable, na para bang inaayos ko ang sarili ko. May mga sandali pa ring nalulungkot ako. Isang maulan na hapon, isang araw, na may sakit ako, mga sandaling tumitingin ako sa paligid at walang masandalan. Pero hindi tulad ng dati, hindi ko itinuturing ang kalungkutan bilang isang kabiguan. Itinuturing ko itong bahagi ng paglalakbay.
tulad ng kadiliman na kailangan para ma-appreciate ang liwanag. Isang araw, nakatanggap ako ng imbitasyon sa kasal ng isang kakilala. Hawak ko ito at ngumiti. Wala na ang kirot na dati kong nararamdaman. Naintindihan kong ang kaligayahan ng bawat isa ay may iba't ibang anyo. Hindi lahat ay kailangang makarating sa dulo ng landas ng pag-aasawa para maging buo. Nag-enroll ako sa isang management course para magpatuloy sa pag-aaral. Sa gabi nag-aaral ako, kumukuha ng mga tala, pinapanatili ang sarili kong abala sa positibong paraan. Wala na akong gaanong oras para alalahanin ang nakaraan o sisihin ang sarili ko. Isang gabi binuksan ko ang aking lumang kuwaderno at binalikan ang pahinang magsimulang muli. Nagdagdag ako ng isang linya pa. Isang hakbang pasulong na ako. Iyon lang. Hindi ko kailangan ng malalaking pangako. Kailangan ko lang malaman na hindi ako nakatigil. Sa labas tumila na ang ulan. Tumayo ako sa tabi ng bintana, tinitingnan ang malabong ilaw ng mga poste. Naisip ko ang paglalakbay sa hinaharap. Marahil ay mayroon pang mga hamon, marahil ay darating ang mga sandali ng pagod. Pero alam ko rin na natutunan ko ng tumayo sa sarili kong mga paa. Hindi na ako ang babaeng nabubuhay para pasayahin ang iba. Hindi rin ako ang babaeng bigo dahil sa isang sirang kasal. Ako lang ang sarili ko nabubuhay sa aking buhay. Nang dahan-dahan ngunit tapat, pinatay ko ang ilaw at humiga. Sa dilim hindi na ako nakaramdam ng takot. Naramdaman ko ang isang napakatotoo at pang-araw-araw na kapayapaan at sapat na iyon para maniwala na nasa tamang direksyon ako. Pagkatapos ng promotion, biglang bumilis ang takbo ng buhay ko pero hindi na ito magulo. Itinutulak ako ng trabaho sa isang napakaibang paraan, hindi dahil kailangan kong takasan ang isang bagay kundi dahil gusto kong sumulong. Tuwing umaga gumigising ako ng mas maaga, nagtitimpla ng sarili kong kape at habang pinapanood ang sikat ng araw na pumapasok sa makitid na bintana ng studio, kinukuha ko ang aking bag at umaalis para magtrabaho. Hindi na ako palaging tumitingin sa cellphone, hindi na naghihintay ng anumang mensahe. Ang mga bagay na dati ay nagdudulot sa akin ng pagkabalisa ngayon ay naiwan na. Isang gabi late na akong umuwi mula sa trabaho, naiwan akong mag-isa sa opisina na nagre-review ng project plan. Sa labas malakas ang buhos ng ulan. Bigla kong naalala na dati sa mga maulang araw na tulad nito, nagmamadali akong umuwi dahil sa takot na mainis ang biyenan ko, baka gutom na ang asawa ko, baka lumamig na ang hapunan. Sa pag-iisip, napangiti ako ng bahagya, hindi sa panunuya kundi dahil napagtanto ko kung gaano kalayo na ang narating ko. Dumadaan pa rin si Maya sa studio ko. Tuwing weekend nagluluto kami ng magkasama at nag-uusap tungkol sa lahat ng bagay. Isang araw tiningnan ako ni Maya at biglang sinabi, "Malaki na ang ipinagbago mo. Saan hindi ka na nagtatanong, may ginawa ba akong mali?" Nanahimik ako ng ilang segundo at sumagot, dahil hindi ko na kailangan ang approval ng kahit sino. Isang Biyernes ng hapon tumawag si tatay. Ang kanyang boses ay mahina at mahinahon. "Sa weekend na ito umuwi ka. Pista dito sa atin." Opo. Pag-uwi sa probinsya naramdaman kong bumalik ako sa ibang takbo ng buhay. Ang bahay ay pareho pa rin. Ang puno ng niyog sa bakuran ay medyo tumangkad mula noong huli kong pag-uwi. Si nanay nang makita ako ay tuwang-tuwa at tinanong ako tungkol sa lahat. Si tatay ay ngumiti lang at sinabing, "Pumayat ka. Kumain ka ng marami." Ang pista ay simple at nagtipon ang maraming kamag-anak. Ang iba ay tinitingnan ako ng may awa, ang iba ay maingat na nagtatanong sa aking kalagayan at ang iba ay direktang nagtatanong, "Naghiwalay na kayo?" Hindi ko ito iniwasan. Opo, naghiwalay na po kami. Hindi na ako nagpaliwanag pa. Hindi na kailangan. Si nanay na nakaupo sa tabi ko walang imik naglalagay lang ng mas maraming pagkain sa aking plato. Ang kilos na iyon ay mas malakas para sa akin kaysa sa anumang pagtatanggol. Hapon na pumunta ako sa simbahan para makita ang patron. Ang usok ng insenso ay umaangat na may pamilyar na amoy. Tumayo ako sa katahimikan at pabulong sa aking sarili. "Okay lang po ako, Lolo." Hindi ko alam kung narinig ako ni Lolo, pero gumaan ang pakiramdam ko. Gabi na ng tulog na ang lahat, kumatok si nanay sa aking pinto at pumasok na may dalang isang basong maligamgam na tubig. "Tulog ka na ba?" "Hindi pa po, Nay." Umupo si nanay sa gilid ng kama at pagkatapos ng sandaling katahimikan, nagtanong, "Malungkot ka ba?" Nag-isip ako sandali. Minsan po malungkot pero hindi na po ako nagdurusa. Tumango si nanay. Medyo mapula ang kanyang mga mata. Nag-aalala lang si nanay na baka kailanganin mong tiisin ang lahat. "Mag-isa. Hindi po ako nag-iisa," sabi ko. "Nandyan po kayo ni tatay. May trabaho po ako, mga kaibigan, at mayroon po ako ng sarili ko." Hinawakan ni nanay ang kamay ko at wala nang sinabi pa. Ang kanyang hawak ay mainit at matatag tulad noong bata pa ako. Pagkatapos ng pista bumalik ako sa Maynila.
Isang umaga pagpasok sa kumpanya, sinabihan ako sa reception na may naghahanap sa akin. Nakita ko si Marco sa lobby at natigilan ako. Mas payat siya kaysa dati, maluwag ang damit at mukhang hindi komportable. Anong kailangan mo, tanong ko. Kalmado ang boses ko. Gusto ko lang ibigay ito, sabi niya inaabot ang isang sobre. Nang buksan ko, nakita kong kopya iyon ng mga dokumento para sa paglilipat ng iilang natitirang common properties ayon sa kasunduan sa korte, pero voluntaryong pinroseso ni Marco ng mas maaga. Hindi mo naman kailangang magmadali, sabi ko. Gusto ko lang tapusin na agad, sagot ni Marco, para pareho na tayong mapanatag. Tumango ako. Salamat. Nakatayo lang siya roon na parang may gusto pang sabihin, pero sa huli ay pinigilan niya. Sa huli, sinabi niya lang, mukhang maayos ka naman. Oh. Tumalikod siya. Wala akong naramdamang awa nang makita siyang umalis. Isa lang itong tahimik na tuldok sa isang saradong kabanata. Nang hapong iyon, biglang tumawag ang biyenan ko. Nag-alinlangan ako ng ilang segundo at sinagot. Isabel, ang kanyang boses ay hindi na kasing talas ng dati. Gusto ko lang malaman kung kumusta ka. Okay lang po ako. Nanahimik siya sandali at pagkatapos ay nagsalita. Alam kong wala na akong karapatang magsalita, pero sana maging maayos ka. Huminga ako ng malalim. Salamat po, ma'am. Mabilis na natapos ang tawag at wala akong naramdamang bigat. Ang dating sama ng loob ay tila kusa nang nawala. Ang trabaho ko ay maayos na umuusad at ang proyekto ay pumasok na sa isang mahalagang yugto. Abala ako pero hindi pagod. Alam ko na kung paano pamahalaan ang aking oras, kung paano tumanggi kung kinakailangan. Ilang gabi naglalakad akong mag-isa habang nakikinig ng musika na nawawala sa aking mga iniisip. Hindi ko na kinatatakutan ang kawalan sa aking isip. Natutunan kong mag-isa nang hindi pakiramdam na hindi buo. Minsan sa grocery, nakasalubong ko si Lara. Nakita niya ako at pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, lumapit siya. Ate, uy, ikaw pala. Maayos na ako ngayon, sabi ni Lara. Bumukod na rin ako. Mabuti naman, sagot ko. Kinagat ni Lara ang kanyang labi. Bata pa kasi ako noon. Tiningnan ko si Lara, nakita ko ang isang babaeng hindi na kasing impulsive ng dati. Sinabi ko, lahat naman tayo may ganoong panahon. Nagpaalam kami at nagpatuloy sa aming mga lakad. Hindi ko na ito gaanong inisip. Nang buwan na iyon, nagpasya akong lumipat sa isang mas maliit at mas maliwanag na studio. Sa araw ng paglipat, tumulong si Maya. Nagtawanan kami at nag-usap habang naglilinis at nagsasabit ng mga kurtina. Nang matapos kami, tumayo ako sa gitna ng bagong silid at naramdaman kong lumawak ang puso ko. Kailan ang housewarming party? Tanong ni Maya. Kapag nakasettle down na ako ng kaunting ngiti ko. Ang unang gabi sa bagong bahay, binuksan ko ang bintana para pumasok ang hangin. Naisip ko ang paglalakbay na ginawa ko hindi nang may pananabik kundi para alalahanin. Minsan akong naging mahina, sunod-sunuran at takot, pero naglakas loob din akong umalis, bumitaw at humarap. Kinuha ko ang aking kuwaderno at nagdagdag ng isang linya pa. Isang hakbang pasulong na ako at ngayon nabubuhay na ako. Wala na akong idinagdag. Iyon na, nag-vibrate ang cellphone. Isang mensahe mula kay tatay. Kung may oras ka sa weekend, umuwi ka para kumain. Ngumiti ako at sumagot, opo. Sa labas maingay pa rin ang lungsod, pero sa loob ko may isang napakatatag na kapayapaan. Alam kong mahaba pa ang daan sa hinaharap. Marahil ay mai-in-love. Ulit ako, marahil hindi. Pero anuman ang mangyari, hindi na ako muling magsasakripisyo. Pinatay ko ang ilaw at humiga. Sa dilim, hindi ko na naramdaman ang kawalan. Naramdaman kong nasa tamang lugar ako sa tamang panahon, at iyon para sa akin ay isa ng uri ng kaligayahan. Pumasok ang buhay ko sa isa pang kakaibang yugto. Walang malalaking kaganapan o dramatikong pagtatapos, pero mas napag-isip ako tungkol sa sarili ko kaysa sa anumang panahon. Siguro dahil kapag huminto na ang isang tao sa pag-aalala, sa pagtitiis, nagsisimulang lumitaw ang mas malalalim na mga tanong. Hindi na ako nagtatanong kung paano mabuhay, kundi kung paano ko gustong mabuhay. Isang umaga ng huling bahagi ng taglagas, gumising ako ng napakaaga. Ang lungsod ay nababalot pa sa hamog at ang balkon ay puno ng malamig na halumigmig. Nagtimpla ako ng kape at habang nakasandal sa bintana, tinitingnan ang halos walang taong kalye, bigla kong naisip ang aking 33 taon. Dati sa edad na ito, akala ko dapat mayroon na akong isang buong pamilya, isang tahanan sa tunay na kahulugan, isang malinaw na papel sa buhay ng iba. Pero ngayon mayroon akong isang maliit na studio, isang matatag na trabaho, malusog na mga magulang at isang isip na hindi nasira-sira. Tinanong ko ang sarili ko, sapat na ba ito? Dumating ang sagot ng napakabagal, pero dumating. Sa trabaho, nakatanggap ng mataas na pagkilala mula sa management ang aking proyekto.
Tinawag ako ng boss ko para pag-usapan ang mga pangmatagalang plano, ang pagpapalawak ng team at iminungkahi pa na isaalang-alang ko ang isang mas mataas na posisyon sa susunod na taon. Nakinig ako ng mabuti pero hindi ako agad pumayag o tumanggi. Naintindihan kong hindi ko na kailangang habulin ang mga tagumpay para patunayan ang isang bagay, pero ayoko ring umurong dahil sa takot sa pagbabago. Tanghali na kumain akong mag-isa sa paborito kong karinderya. Tinanong ako ng may-ari, "Wala kang kasama ngayon?" "Wala po." "Iba na po kayo ngayon, ma'am," sabi niya. Mas magaan. Ngumiti ako. Ang ilang tao, kahit ilang beses lang akong nakita minsan, ay napapansin ang mga pagbabagong hindi napapansin ng mga taong malapit sa iyo. Nang hapong iyon tumawag si tatay. Medyo iba ang boses niya. "Puwede ka bang umuwi sa weekend? May problema po ba?" Nanahimik si tatay ng ilang segundo at pagkatapos ay nagsalita. "Ang nanay mo laging nagrereklamo sa likod niya." "Hindi naman malala pero gusto kong umuwi ka." Kumabog ang dibdib ko. "Opo, uuwi po ako ngayon din." Nagpaalam ako ng isang araw sa trabaho at umuwi ng mas maaga. Si nanay nang makita ako ay ngumingiti pa rin, pero napansin kong mas mahina ang kanyang ngiti. Mas mabagal siyang maglakad na may bahagyang kuba. Sa hapunan hinimayan niya ako ng isda at sinabing, "Kumain ka ng marami. Kumayat ka na naman." Habang tinitingnan ko si nanay, naramdaman ko ang isang halo ng awa at pag-aalala. Bigla kong napagtanto na habang nagsisikap akong panatilihin ang aking kasal, tahimik na tumatanda rin ang aking mga magulang. Gabi na ng tulog na sila, umupo akong mag-isa sa beranda. Napakalakas ng tunog ng mga kuliglig. Marami akong naisip tungkol sa aking mga magulang, sa sarili ko at kung paano ako gumugol ng napakaraming oras sa pagsisikap na pasayahin ang isang pamilyang hindi ako pinapahalagahan, habang hindi sinasadyang napapabayaan ang mga taong walang kondisyong nagmamahal sa akin. Kinabukasan sinabi ko sa kanila, "Naisip ko po na sa hinaharap, baka lumipat ako ng mas malapit sa bahay o kahit man lang mas madalas na umuwi." Nagulat si nanay. "At ano ang gagawin mo sa trabaho mo?" "Puwede pa rin po akong magtrabaho." "Nay, ayoko pong kalimutan ang kasalukuyan dahil sa pag-aalala sa hinaharap." Tumango si tatay. Mahina ang kanyang boses. "Kung napag-isipan mo ng mabuti, sige. Hindi ka namin itatali. Pero kung malapit ka, mas mapapanatag kami." Nang marinig iyon, naramdaman kong lumambot ang puso ko. Walang humihiling sa akin na magsakripisyo. Walang nagsasabi kung ano ang dapat kong gawin. Maaari akong pumili at iyon mismo ang nagparamdam sa akin na gusto kong bumalik. Pagbalik sa Maynila, marami akong naisip tungkol sa balanse ng trabaho at pamilya. Kinausap ko ng tapat ang aking boss tungkol sa posibilidad na magtrabaho ng mas flexible. Nakinig siya at hindi tumutol. "Kung kaya mong ayusin ng mahusay, susuportahan kita." Nagulat ako, pero kasabay nito, naintindihan ko na kapag nagtatrabaho ako nang may tunay na kakayahan, mas nirerespeto ako ng mga tao kaysa sa inaakala ko. Isang gabi dumating si Maya. Nagluto kami ng magkasama at nagpatugtog ng malumanay na musika. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa aking mga magulang at mga plano. Nakinig si Maya at sinabi, "Nasa ibang yugto ka na." "Anong yugto?" "Ang yugto ng pamumuhay para sa mga bagay na tunay na mahalaga." Tumango ako. Alam kong tama si Maya. Sa mga panahong iyon, nalaman kong dumaan sa isang maliit na operasyon ang dati kong biyenan. Tinawagan ako ni Marco. Pagod ang kanyang boses pero magaan. "Okay na si Mommy. Sinasabi ko lang sa iyo para mapanatag ka." "Oo," sagot ko. "Mabuti naman." Nanahimik siya sandali at pagkatapos ay nagsalita, "Ikakasal na ulit ako." Medyo nagulat ako pero hindi ako nasaktan. Isang napakakaibang pakiramdam lang, tulad ng kapag nalaman mong lumipat na ng bahay ang isang dating kakilala. Walang tuwa o lungkot, isang pakiramdam lang na nagsasara na ang isang pahina. "Sana maging masaya ka," sabi ko. "Salamat," sagot ni Marco. "Sana ikaw rin." Pagkatapos kong ibaba ang tawag, matagal akong nakaupo sa katahimikan. Hindi ko ikinumpara ang sarili ko. Hindi ko tinanong kung iba sana ang nangyari kung noon pa ay naintindihan ko na bawat tao ay may sariling landas. Ang landas ko ay hindi nakasabay ng sa kanya at hindi nito binabawasan ang aking halaga. Sa mga sumunod na araw, naglaan ako ng mas maraming oras sa sarili ko, sa ibang paraan, hindi para magpagaling kundi para bumuo. Inayos ko ang aking pananalapi, gumawa ng mga pangmatagalang plano, at naisip kong bumili ng isang maliit na bahay sa hinaharap, hindi para pigilan ang sinuman kundi para magkaroon ng isang matatag na kanlungan. Isang gabi, isinulat ko sa aking kwaderno, "Ang kaligayahan ay hindi ang pagkakaroon ng tamang tao kundi ang hindi pagkawala sa sarili." Binasa ko ito ulit at isinantabi ang kwaderno. Sa labas, mas malakas ang ihip ng hangin. Isinara ko ang bintana at nagtimpla ng mainit na tsaa.
Naisip ko ang nalalabi kong buhay. Marahil ay mai-inlove ulit ako. Marahil ay pipiliin kong mamuhay ng mag-isa ng mas matagal. Pero anuman ang mangyari, hindi na ako magiging babaeng ipinagpapalit ang kanyang panloob na kapayapaan para sa mga panlabas na anyo. Nang gabing iyon tinawagan ko si nanay. Sumagot ang kanyang pamilyar na boses. Anak, nay malusog po ako. Huwag kayong mag-alala. Alam ko sabi ko, pero gusto kong umuwi ng mas maaga. Nanahimik si nanay ng ilang segundo at pagkatapos ay ngumiti. Siyempre pwede kang umuwi kahit kailan mo gusto. Ibinaba ko ang tawag. Naramdaman ko ang init sa puso. Alam kong hindi lahat ay maswerte na magkaroon ng isang lugar na babalikan ng walang mga tanong o mapanuring tingin. Mayroon ako nito at pinahahalagahan ko ito. Humiga ako at ipinikit ang mga mata. Sa aking isip wala ng mga pira-pirasong alaala kundi isang imahe na unti-unting lumilinaw. Hindi ko na kinatatakutan ang hinaharap. Naramdaman ko lang na napakatatag kong nakatayo sa kasalukuyan. Umuwi ako sa aming probinsya sa isang napakaordinaryong umaga. Walang maingay na paalam, walang sinumang naghatid sa akin maliban kay tatay at nanay na nakatayo sa beranda. Sa maliit na maleta sa likod ng kotse mayroong mga damit, ilang libro, isang laptop at ilang personal na gamit. Sa pagtingin dito bigla akong natawa. Isipin na ang 7 taon ng pagsasama sa huli ay maaaring ibuod sa napakakaunting bagay. Si nanay nakasandal sa pinto na may panyo sa kamay, paulit-ulit na sinasabi, kapag nakaayos ka na doon tawagan mo si nanay. Kumain ka ng maayos at huwag kang magpakapagod. Opo, alam ko po. Si tatay walang gaanong sinabi, isinakay lang ang maleta ko sa kotse at tinapik ako sa balikat. Malapit ka na sa amin, hindi na kami hihiling pa ng iba. Mamuhay ka lang ng payapa. Bumara ang lalamunan ko. Tumango ako pero wala na akong masabi pa. Kung bubuksan ko ang bibig ko, pakiramdam ko ay lalabas ang mga luha. Sumakay ako sa kotse at sa bintana nakita kong unti-unting lumiliit ang figura ni nanay at si tatay na nanatiling nakatayo hanggang sa mawala na ang kotse. Alam kong mula ngayon hindi na ako manugang ng ibang pamilya, anak na lang ako ng mga magulang ko. Ang mga unang araw sa probinsya hindi ako sanay sa mabagal na takbo ng buhay. Gumigising ako sa umaga sa tilaok ng mga manok, sa hapon ay pinapakinggan ang hangin sa kawayanan at sa gabi sabay-sabay kaming naghahapunan at maagang pinapatay ang TV. Pero kakaiba ang mabagal na takbo na iyon ang nagparamdam sa akin na mas payapa akong huminga. Hindi ko na kailangang mag-alala sa opinyon ng sinuman o ipaliwanag kung bakit ako late o magpanggap na masaya kapag blanko ang pakiramdam ko. Nagpatuloy ang trabaho ko. Nagtatrabaho ako ng remote at paminsan-minsan lang umaakyat sa Maynila para sa mga meeting. Iginagalang ng boss ko ang desisyon ko nang higit sa inaasahan ko. Minsan, bigla niyang sinabi, hindi ko pinipigilan ang mga tao dahil sa lugar kundi dahil sa halaga ng kanilang trabaho. Nang marinig iyon, gumaan ang pakiramdam ko. Napagtanto ko na kung may sapat akong kakayahan at malinaw sa aking sarili, hindi gaanong mahirap ang mundo. Isang hapon dumalaw si Maya sa probinsya. Umupo kami sa bakuran, nagkakape at nag-uusap tungkol sa lahat ng bagay. Tumingin si Maya sa paligid at ngumiti. Ang ganda ng epekto sa iyo ng lugar na ito. Ibang-iba ka na kumpara noong nakatira ka pa kay Marco. Ngumiti rin ako. Hindi ko itinanggi. Pakiramdam ko mas madalang na akong kumunot ang noo, mas madalang magulat sa tunog ng telepono at mas madalang magtanong. May ginawa ba akong mali, Maya? Sabi ko, sa tingin mo. Bakit naman sakim? Dahil iniwan ko ang pagsasama namin at piniling mabuhay para sa sarili ko. Matagal akong tiningnan ni Maya. At pagkatapos ay dahan-dahang sinabi, kung hindi mo pinili ang sarili mo, para kanino ka mabubuhay? Para sa isang taong hindi ka pinoprotektahan? Para sa isang pamilyang tinitingnan ka bilang isang pitaka? Sa tingin ko natutunan mo na lang sa wakas na mahalin ang sarili mo. Wala na akong sinabi pa, pero nanatili sa akin ang mga salitang iyon ng matagal. Ang diborsyo namin ni Marco ay natapos ilang buwan pagkatapos. Hindi ito maingay o may mahabang proseso. Nakuha ko ang bahagi ng ari-arian na para sa akin, hindi sobra, hindi kulang. Hindi kumapit si Marco. Marahil sa huli na intindihan din niya na sa pagitan namin wala nang natitirang dapat protektahan. Sa araw ng huling pagdinig, muli kong nakita ang dati kong biyenan. Tiningnan niya ako. Ang kanyang tingin ay hindi na kasing talas ng dati, mayroon na lang bahagyang pagod. Sa mas mahinang boses sinabi niya, sa huli naging manugang din kita. Magalang akong tumango. Alam ko po, mag-ingat po kayo, Mami. Iyon lang, walang sama ng loob o dahilan. Ang ilang relasyon, ang pinakamagalang na paraan para tapusin ay sa katahimikan. Tungkol kay Marco, nalaman ko na lang na maayos na siya, na bumuo na ng bagong pamilya at may anak na. Hindi ko siya hinanap o naging mausisa.
Lahat ng may kinalaman sa kanya ay iniwan ko na sa nakaraan, walang galit o pananabik, hindi na lang siya bahagi ng aking kasalukuyan. Isang taon pagkatapos ng diborsyo, sa perang naipon ko bumili ako ng isang maliit na lote malapit sa bahay ng mga magulang ko. Hindi malaki, pero sapat para sa hinaharap ay makapagtayo ng isang bahay na may isang palapag, may beranda at hardin, kung saan makakapagtanim si nanay ng gulay at makakapag-alaga si tatay ng isda. Nang hawak ko na ang titulo, bigla kong naramdamang namumuo ang luha sa aking mga mata. Dati akala ko ang isang kanlungan ay ang magkaroon ng bahay na titirhan kasama ang isang asawa. Ngayon naintindihan ko na ang isang kanlungan ay ang magkaroon ng isang lugar kung saan maaaring manatili ang iyong puso. Si nanay nang malaman ay natuwa at nag-alala. Sigurado ka ba paano kung mag-asawa ka ulit? Hinawakan ko ang kamay ni nanay at malumanay na sinabi, kung mag-asawa ko ako, ang taong iyon ay papasok sa aking matatag na buhay. Hindi ako papasok sa kanya para pasanin ang buhay niya, nay. Nanahimik si nanay at pagkatapos ay tumango. Alam kong naintindihan niya. Ilang hapon, habang naglalakad sa baryo, kapag naririnig ko ang mga batang sumisigaw ng tita, naramdaman kong natural na lumalambot ang puso ko. Hindi ko na kinatatakutan ang bansag na diborsyada, hindi ko na rin tinutukoy ang sarili ko sa aking marital status. Ako ito, isang babaeng may nakaraan, may mga sugat, pero may hinaharap at karapatang pumili. Minsan sa kasal ng isang kakilala, nagkasalubong kami ni Marco. Tumango siya. Ngumiti ako pabalik. Hindi ito awkward o nakakahiya. Si Maya sa tabi ko ay bumulong, kita mo, kapag wala ka ng kailangang patunayan, natural na kumakalma ang mga tao. Tumango ako. Totoo. Nang gabing iyon, pag-uwi, umupo ako sa aking mesa at binuksan ang aking lumang kwaderno. Binasa ko ang sarili kong sulat na isinulat sa mga pinakadesperadong araw. Ang ilang pahina ay may mansa ng luha, ang iba ay puno ng mga tanong na walang sagot. Pumunta ako sa huling pahina, kumuha ng ballpen at nagdagdag ng isang linya pa. Sa wakas, hindi ako nabubuhay para mahalin, kundi para hindi ikahiya ang sarili ko. Tiniklop ko ang kwaderno at itinago sa isang drawer. Alam kong hindi ko na kailangang isulat pa ang tungkol sa sakit. Natapos na nito ang kanyang papel sa aking buhay. Sa labas, mataas ang buwan at narinig kong tinatawag ako ni nanay para uminom ng salabat. Si tatay na nanonood ng balita ay tumingin sa akin at nagtanong, "Hindi ka ba masyadong napagod sa trabaho ngayon?" Hindi po tulad ng dati lang, tay. Inilagay ni nanay ang isang tasa ng tsaa sa harap ko at na parang ito ang pinakanormal na bagay sa mundo, sinabi, "Kung pagod ka, magpahinga ka. Hindi tayo mauubusan ng pagkain para sa iyo sa bahay." Hawak ko ang tasa. Ang init ay kumalat sa aking mga daliri at umabot sa puso ko. Bigla kong naintindihan na ang kaligayahan ay hindi ang pagkakaroon ng isang lalaki sa iyong tabi, kundi ang pagkakaroon ng isang lugar kung saan maaari kang maging ikaw nang hindi nagsisikap na maging iba. Doon nakaupo sa pagitan ng aking mga magulang sa gitna ng lumang bahay, pinapakinggan ang hangin na dumadaan sa hardin, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Hindi ko kailangan ng mga pangako mula sa sinuman o isang napakaliwanag na hinaharap. Ang kailangan ko lang na bukas, paggising ko, ako pa rin ito, walang takot, hindi yumuyuko.